Si Allen ay isang taunang Demon King na nagkukulong sa kagubatan at nag-iisang naghahabol ng mga Amazona. Gayunpaman, matapos niyang iligtas ang isang prinsesa na nabiktima ng kanyang bansa, ginawa niya itong personal na katulong at nagsanay ng kanyang asset moves dito gabi-gabi. Nagsimula ang lahat isang gabi ng isang babae na nagngangalang Charlotte ang nagtangkang tumakas mula sa mga gwardya na humahabol sa kanya. Habang nagtatago siya, binanggit ng isa sa mga gwardya na papasok na sila sa teritoryo ng walang awa na Demon King. Nang sandaling iyon, dumating ang isa pang gwardya na may balitang nakita si Charlotte sa ibang lugar, kaya sinundan nila siya. Nang mawala na sila sa paningin, lumabas si Charlotte mula sa pinagtataguan at sumugod sa kabilang direksyon, kung saan bigla siyang nadapa at nahulog sa isang dalasdis. Kinabukasan, si Allen, ang tinaguriang Demon King, ay nagbasa ng isang pahayagan at nalaman ang tungkol sa pagkawala ni Charlotte. Habang nag-iisip kung ano ang nangyari, naramdaman niya ang isang presensya sa kagubatan at nagpas siyang gumanap bilang Sherlock Holmes. Laking gulat niya nang matagpuan niya ang walang malay na si Charlotte na napapaligiran ng ilang mga hayop sa kagubatan. Nang buhatin niya ito, agad niyang naramdaman ang isang gwardya sa malapit. Kaya, nag-teleport siya sa likuran ng lalaki, na pagkatapos ay sinubukang hiwain siya, para lamang matuklasan na inaatake niya ang isang ilusyon. Pinagmasdan ni Allen ang kanyang baluti at napagpasyahan na siya ay isang personal na gwardya para sa maharlikang pamilya ng Neres, kaya tinanong niya kung bakit siya narito. Bilang tugon, tinawag ng gwardya ang kanyang kampang squad palabas ng kanilang pinagtataguan at pagkatapos ay hiniling kay Allen na ibigay si Charlotte, na sinasabing ito ay isang wanted criminal mula sa kanilang bansa. Tumanggi si Allen, at nang sinubukan nila siyang atakihin, gumamit siya ng ice spell para madaling matamba ang lahat maliban sa pinuno, na nakilala siya ng gwardya bilang ang Demon Lord. Sa isang mayabang na tingin, pinakawalan ni Allen ang isang factory reset spell na nagpabago sa kanilang isip at nagpapaniwala sa kanila na nakatakas si Charlotte. Pagkatapos nilang maglakad palayo na parang mga walang silbing zombie, dinala ni Allen si Charlotte sa kanyang bahay at inalagaan siya. Kalaunan, nagising ang natutulog na babae, kaya inalok niya ito ng tsaa at tinanong kung paano siya nawalan ng malay sa kagubatan. Pagkatapos niyang isalaysay ang kanyang kwento, sinimulang basahin ni Allen ang sinasabi ng pahayagan tungkol sa kanya upang makita ang kanyang reaksyon. Dahil nabansagan bilang kriminal, sumumpa si Charlotte na kasinungalingan ang kwento, at naniwala si Allen sa kanya dahil alam niya kung kailan nagsisinungaling ang isang tao mula sa kanilang mga mata. Nabigla si Charlotte dahil siya ang unang naniwala na inosente siya at ipinaliwanag kung paano biglang inakusahan siya ng kanyang nobyo, si Prinsipe Cecil, ng pagtataksil at inutusan siyang ikulong. Napagpasyahan ni Allen na na-frame up si Charlotte at nagtaka kung ginawa ito ng prinsipe dahil nakahanap siya ng isang mas magandang biktima. Pagkatapos ay nagpasalamat si Charlotte sa pagtulong sa kanya at nagpas siyang umalis dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Gayunpaman, nagkunwari si Allen na hindi narinig ang sinabi niya at tinanong kung magaling ba siya sa paglilinis. Sinabi ni Charlotte na magagamit niya ang scrub daddy niya tulad ng lahat, kaya tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na kinukuha niya siya bilang isang buhay na katulong. Nang ipaalala sa kanya ni Charlotte na isa siyang pag-anti na magdudulot sa kanya ng gulo, sinabi niya sa kanya na siya ay pinagtaksilan at iniwan na halos masawi ng kanyang adventurous group, umaasang makikita niya na mayroon silang pagkakatulad. Madaling naniwala si Charlotte sa kasinungalingang ito, ngunit tumanggi pa ring tumira kasama niya. Kaya, isinumpa ni Allen ang sarili na masawi kung hindi siya titira sa kanya, pinilit siyang pumayag na maging katulong niya. Kinabukasan, pagkatapos linisin ni Charlotte ang bahay, nagulat si Allen na ang isang maharlika ay kayang gumawa ng mga gawain, ngunit mabilis niyang napagtanto na ito ay dahil sa pagtrato sa kanya na parang isang katulong. Sinabi niya sa kanya na malaya siyang gawin ang gusto niya hanggang sa oras ng hapunan at umalis upang magkaroon ng oras para magsaya ng mag-isa sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang oras, nang tumayo siya para umalis sa study room, laking gulat niya nang makita si Charlotte na nakaluhod, binibilang ang mga butil sa sahig na kahoy. Nag-aalala na baka nawawalan na ng gana ang dalaga, dinala niya ito sa sala at tinanong kung mayroon ba itong mga libangan. Sinabi sa kanya ni Charlotte na mayroon nga, ngunit nang iliste niya ang lahat ng paraan kung paano maglinis ng bahay, napagtanto ni Allen na ang ideya ng dalaga ng kasiyahan ay pagiging katulong.
Matapos malaman na siya ay minamaltrato at hindi na naranasan ang kanyang rebeldeng yugto, nagpasya siyang turuan siya kung paano maging malikot upang maranasan niya ng maayos ang buhay. Nang gabing iyon, umuwi siya dala ang iba't ibang cake, matatamis, at lahat ng uri ng junk food na naiisip niya at sinabi sa kanya na iyon ang kanilang hapunan. Ikinatuwiran ni Charlotte na hindi ito balanse at tumanggi siyang kainin ito. Gayunpaman, nagbanta si Allen na maglalagay ng isa pang sumpa sa kanyang sarili, kaya pumayag siyang kumain. Matapos kumagat sa pagkain, napaiyak si Charlotte at inamin na ito ang unang pagkakataon na may gumawa ng ganoon para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Allen na ito pa lamang ang simula ng gagawin niya para sa kanya, at hinikayat niya itong kumain pa. Pero iginiit ni Charlotte na sumama siya sa kanya, kaya sumama siya, kahit ayaw niya sa matatamis. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Allen sa kanyang study room at ginugol ang buong gabi sa paggawa ng tinatawag niyang naughty list. Gayunpaman, nang magising siya sa umaga at basahin ang kanyang isinulat, napagtanto niya na puno ito ng mga bagay na tanging isang talunan na tulad niya ang magugustuhan, kaya itinapon niya ang libro sa basurahan. Paglabas niya ng study room, nakasalubong niya si Charlotte sa pasilyo, at nagulat ang babae nang makita siyang maaga. Inamin ni Allen na nakatulog siya sa kanyang study room, dahilan para tanungin ni Charlotte kung dahil ba ito sa pagtatrabaho. Dahil ayaw niyang malaman nito ang tungkol sa kanyang listahan, yumo siya sa dahilan at sinabing matutulog na siya. Gayunpaman, sa halip na umalis, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito, at sinabi ni Charlotte na papunta na ito para walisin ang pasukan ng bahay. Pagkatapos ay sinabi niya rito na hindi niya kailangang magtrabaho ng husto, ngunit iginiit ni Charlotte na ito lamang ang paraan para mabayaran siya sa kabaitang ipinakita nito sa kanya. Dahil sa pagiging maalalahanin nito, sinubukan niya itong kumbansihin na dahan-dahanin ang mga bagay-bagay. Ngunit isiniwalat ni Charlotte na ang paglilinis ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ikinainis niya ito, dahil hindi niya maintindihan kung bakit tinatrato siya ng pamilya nito ng mas masahol pa sa isang katulong. Nang makita ang galit nitong mukha, natakot si Charlotte at nagmamadaling umalis, naiwan si Allen na nagtataka kung ang babae ay si Mother Teresa na nakabalat kayo dahil hindi naman ito nagsasalita ng masama sa mga nanakit sa kanya. Alam niya na kung siya ang nasa sitwasyon nito, papagbayarin niya silang lahat sa pinakamasamang paraan. Nang magsimula siyang mag-isip kung gaano siya naapektuhan ng nakaraan ni Charlotte, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas mula sa bukas na bintana. Agad siyang nagmamadaling lumabas at nakita si Charlotte na nakatayo sa tabi ng isang catgirl na nagpakilala bilang Mietcha. Nagtatrabaho ito sa isang delivery company at pumunta para ihatid ang sulat ni Allen gaya ng dati. Habang nagsasalita siya palayo kay Charlotte, tinawag niya si Allen bilang Demon King, na ikinagulat ni Charlotte. Kaya, agad na nilinaw ni Allen na isa itong talunan na palayaw na ibinigay sa kanya ng mga tao sa bayan. Doon din ay nakilala ni Mietcha si Charlotte bilang ang takas na hinahanap ng maharlikang pamilya, dahilan para mabitawan ni Charlotte ang kanyang walis sa takot. Sinubukan ni Allen na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Mietcha, sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya isang sambungera. Ilang sandali pa, matapos ibigay ni Mietcha ang sulat ni Allen, hiniling niya rito na maghatid ng ilang potion sa bayan para sa kanya. Masaya si Mietcha na tanggapin ang trabaho, ngunit sinabi niyang panahon na para lumipat siya sa bayan at simulan ang pagbebenta ng mga potion dahil mabenta ang mga ito. Agad na binaliwala ni Allen ang mungkahing ito, dahil isa siyang propesyonal na introvert na ayaw sa pakikipag-ugnayan ng tao tulad ng pagkamuhi ng mga vampira sa araw. Sinabihan siya ni Mietcha na kumalma ng kaunti, ngunit binigyan siya ni Allen ng malamig na titig na ikinatakot niya. Kaya, itinuro niya na ang titig ang mismong dahilan kung bakit tinawag siya ng mga tao na Demon King. Alam ni Allen na nagsasabi siya ng totoo dahil kahit ang mga kabataan sa nayon ay madalas na naghahanap sa kanya bilang pagsubok ng katapangan, para lamang tumakbo palayo at sumisigaw nang magpakita siya ng mukha. Dahil sawa na sa kakausap tungkol sa kanyang malungkot na pamumuhay bilang isang Demon King, tinanong ni Allen si Mietcha tungkol sa iba pang mga bagay na inihahatid ng kanyang kumpanya. Agad na kumuha ang catgirl ng ilang mga katalogo, na kinuha ni Allen at iniabot kay Charlotte, sinabihan siyang gumawa ng listahan ng anumang kailangan niya mula sa mga ito. Masayang tiningnan ni Charlotte ang mga katalogo, at pagkatapos niyang umorder kay Mietcha,
Nangako siya kay Allen na babayaran niya ito. Sinabi ni Allen na hindi niya kailangang gawin iyon at pinagbantaan siyang bibilhin ang lahat ng nasa katalogo kung hindi niya iiwan ang ideya. Natawa si Miecha nang marinig ito at sinabing si Allen ay kumikilos na parang isang asukal de papa na mapang-asar. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Charlotte na sawayin siya tuwing ganoon ang sitwasyon, ngunit sinabi ni Charlotte na hindi niya magagawa dahil ito ang kanyang tagapagbigay buhay. Dahil dito, tinawag siyang mahina ni Miecha, at nang simulan niyang suntukin si Allen na parang isang mababang budget na si Floyd, biglang nagkaroon ng ideya si Allen. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Miecha dala ang kanilang mga order. Habang maliit ang pakete ni Charlotte, dumating ang pakete ni Allen sa isang malaking kahon. Nang i-unbox niya ito pala ay isang punching bag na binili niya para kay Charlotte. Nalilito, tinanong ni Charlotte kung bakit niya iniisip na kailangan niya ito, at sinabi ni Allen sa kanya na iyon ang naughty thing na bagay sa araw. Nang marinig ito, inakala ni Miecha na ang dalawa ay mahilig sa isang kakaibang roleplay at nagsimulang tumawa. Nang mapagtanto ang iniisip ni Miecha, sinigawan siya ni Allen para mawala ang kanyang pag-iisip sa ganoon at saka ikinabat ang isang larawan ni Cecil sa punching bag. Sumunod, nilagyan niya ng boxing glove ang kamay ni Charlotte at hiniling na suntukin ang imahe ngunit tumanggi si Charlotte. Inakala ni Allen na nag-aalangan ito dahil sa takot, kaya sinubukan niya itong hikayatin, sinabing mabuti na ilabas ang natatagong galit sa ganoong paraan. Laking gulat niya, inamin ni Charlotte na hindi siya galit kay Cecil at ipinagtanggol pa ang mga ginawa nito, na sinasabing malamang ay may mabuting dahilan ito. Sinubukan ni Allen na ipakita sa kanya na karapat-dapat na kanselahin si Cecil, ngunit hindi sumang-ayon si Charlotte. Sinabi pa niya na nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya sa pagpapalaki sa kanya at na ang prinsipe ay nararapat sa isang taong mas mahusay kaysa sa kanya. Habang nakikinig si Allen sa kanya, napagtanto niya na natutunan ni Charlotte na pigilan ang kanyang nararamdaman at habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili sa mga pagkakamaling nagawa sa kanya ng iba. Iminungkahi ni Miecha na hayaan na lang muna niya si Charlotte, ngunit tumanggi si Allen na makinig at hiniling kay Charlotte na suntukin siya sa halip na suntukin ang bag. Siyempre, tumanggi si Charlotte, ngunit matigas ang ulo ni Allen, kaya gumamit siya ng mahika para pilitin siyang sumuntok. Nang mangyari ito, natarante si Charlotte at sinubukang tanggalin ang guwantes, ngunit sinabihan siya ni Allen na mag-relax. Nangako rin siya na hindi niya ito iiwan kahit ano pa ang trato nito sa kanya at idineklara na isa na siyang malayang babae. Nabigla si Charlotte, sinabi sa kanya na maaari sana niyang sabihin ang lahat ng iyon nang hindi siya pinapasuntok. Ngunit sinabi ni Allen na ang kaunting drama ay hindi makakasakit sa sinuman. Matapos niyang pagalingin ang kanyang sarili, binalaan siya ni Charlotte na huwag nang gumawa ng ganoong stunt at nangako na magsisimula siyang mamuhay ng malaya, kahit na mangangailangan ng ilang oras para masanay dito. Ipinagmamalaki siya ni Allen matapos marinig ito at habang nakatitig siya sa kanya, nakumbinsi si Miecha na nasaksihan niya ang pagsilang ng kwento ng pag-ibig ng taon. Sinabihan niya si Allen na patuloy na gamitin ang kanyang mga serbisyo, dahil sigurado siyang malapit na nilang kakailanganin ng isang double bed, isang singsing, at isang stroller ng sanggol, ngunit ang dalawa ay masyadong mabagal ang utak para maintindihan ito. Gayunpaman, hindi alintana ni Miecha, at nagsimulang gumawa ng isang listahan para hindi niya makalimutan. Samantala, isang hindi kilalang babae ang nakatayo sa isang puno at nagmamasid sa bahay. Kinabukasan, habang umiinom ng tsaa at nag-uusap sina Allen at Charlotte, biglang pumasok ang misteryosong babae sa bintana. Hindi nagulat si Allen sa kanya, ngunit tinanong niya kung paano siya natagpuan nito dahil sigurado siyang natakpen niya ang kanyang mga bakas. Ipinaliwanag ng babaeng nagngangalang Eroka na pinaliit niya ang kanyang paghahanap sa pamamagitan ng pagtukoy ng pollen sa kanyang mga sulat. Pagkatapos, nakarating siya sa rehiyong iyon at tinanong ang mga lokal hanggang sa itinuro nila sa kanya ang tamang lugar. Lumabas na siya ang stepsister ni Allen, dahil inampun siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nang hindi niya maipakilala si Charlotte sa kanya, tinanong ni Eroka kung siya ang kanyang flavor of the month, at pareho nilang itinanggi ito. Sinabi pa nga ni Allen na ang isang talunan na tulad niya ay hindi karapat-dapat na hawakan ang kamay ni Charlotte, para pag-usapan pa ang pagpapainit ng kanyang kama. Napansin ito ni Eroka na napakasama, kaya humingi siya ng mga sagot, na hindi nakita ni Allen na problema.
Matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Charlotte at ang kasunduan sa pagitan nila ni Allen, tinawag ni Eroka ang kanyang kapatid na isang walang isip. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya na tinuturuan siya nito ng mga kalokohan. Nagulat si Charlotte na hindi siya tinalikuran ni Eroka matapos malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya, ipinaliwanag ni Eroka na ito ay dahil kinilala siya ni Allen bilang isang mabuting tao. Humarap siya sa kanyang kapatid at sinabi rito na naroon siya para hilahin ito pauwi. Gayunpaman, nagbago ang kanyang layunin matapos makilala si Charlotte. Nang sabihin niyang siya ang mamamahala sa maliikot na pagsasanay ni Charlotte, tumutol si Allen, naiwan si Charlotte na natug of war sa pagitan ng magkapatid. Sa huli, napagkasunduan nilang magkaroon ng kompetisyon para malaman kung sino ang maaaring magturo kay Charlotte na maging mas malikot. Pagkatapos, pumunta sina Charlotte at ang magkapatid sa bayan, at ginamit ni Allen ang kanyang mahika upang gawing itim ang kanyang blonde na buhok. Habang inaayos ito ni Eroka, sinabi niya sa mga babae na ibabalik niya ang kulay pabalik pagka-uwi nila. Sinabi sa kanya ni Eroka na hindi niya kailangang gawin, ngunit sinabi ni Allen na kailangan niya dahil maganda ang hitsura ng blonde na buhok kay Charlotte. Ang kanyang hindi direktang papuri ay nagpamula kay Charlotte, ngunit dahil ayaw ni Eroka na hayaan siyang manalo, hinailan niya si Charlotte palayo. Ang una nilang pinuntahan ay isang tindahan ng damit, at kahit mukhang nasa bahay lang ang mga babae, pakiramdam ni Allen ay wala sa lugar. Naisip niyang umalis, ngunit nagbago ang isip niya, dahil magmumukha siyang mawawalan ng gana sa kompetisyon. Kaya, para maaliw ang sarili, naisip niya kung paano siya hinahamon ni Eroka simula nang siya ay inampon. Hindi nakakagulat na palagi siyang natatalo ngunit hindi nito napigilan ang paulit-ulit na paghamon sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa kasalukuyan nang tawagin ni Eroka ang kanyang atensyon sa damit ni Charlotte. Nabigla si Allen, halos hindi siya nagawang purihin ni Allen, ngunit itinuro rin niya na masyadong maikli ang damit nito. Nang mahuli niya ang sarili na nakatingin sa nakalantad na mga binti nito, hinampes niya ang kanyang katawan ng isang suntok na dulot ng mahika. Dahil dito ay umubo siya ng dugo, at nang magreklamo si Charlotte, tiniyak niya rito na ayos lang siya. Itinulak ni Eroka si Charlotte pabalik sa dressing room, pagkatapos ay bumalik upang tanungin si Allen kung ano ang gusto nitong gawin niya. Hiniling ni Allen sa kanya na sabihin sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ng kaharian ng mga Noro tungkol kay Charlotte, at nangako siyang susuriin ito. Nang banggitin niya ang pagtingin kay Cecil, sinabihan siya ni Allen na huwag muna dahil hindi pa oras para parusahan ito. Dahil sa pagkaintriga, itinuro niya na ito ang unang pagkakataon na nagka-interes ito sa ibang tao bukod sa kanya. Bago pa man niya may tanong kung ano ang ibig niyang sabihin, tinawagan ni Charlotte si Eroka para tulungan siyang ikabit ang kanyang clasp. Masayang pumasok si Eroka, ngunit nang makita niya ang likod ni Charlotte, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, ikinabit niya ang clasp at nang lumabas sila ng dressing room, nagreklamo si Allen na masyadong nagpapakita ng katawan ang damit. Tinanong ni Eroka kung sino ang nasawi, at ginawa siyang pinuno ng fashion police at sinabing ang pinakamahusay na sandata ng isang babae ay ang kanyang damit. Pagkatapos ay binalingan niya si Charlotte sa pagkukunwaring ipinagmamalaki ang damit, ngunit ang talagang gusto niya ay makita ni Allen ang likod nito. Puno ito ng mga peklat mula sa mga taon ng pang-aabuso, ngunit nagpa siya ang magkapatid na huwag siyang tanungin tungkol dito. Palihim ding ginamit ni Allen ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga peklat, at lalo siyang nagalit dahil alam niyang hindi pa nila siya sinubukang pagalingin noon. Dahil sa galit, inutusan niya si Eroka na tuluyang wakasan ang pamilya ni na Cecil at Charlotte. Dahil hindi niya binanggit ang mga pangalan, tinanong ni Charlotte kung ano ang kanilang tatanggalin, at sinabi ni Allen sa kanya, mga insekto. Pagkatapos ay hiniling ni Eroka kay Allen na pumili ng damit para kay Charlotte, kaya kinabahan siyang pumili ng isa ng random. Laking gulat niya, ang damit ay naging kasing simple ng pinakamagandang damit ng iyong paboritong pole dancer. Kaya, nahiya siya at tinukso ni Eroka. Pagkalabas nila ng tindahan ng damit, tinanong ni Eroka si Allen kung ano ang plano niya, at ipinahayag niya na tuturuan niya si Charlotte ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, bawat bagay na iminungkahi niya na bilhin niya ay hindi maganda or walang silbi, kaya si Eroka ang pumalit. Sa huli,
binilhan ng magkapatid si Charlotte ng napakaraming bagay kaya hindi maiwasan ng babae na malungkot sa kung gaano karaming pera ang nasayang nila sa kanya. Tiniyak ni Allen sa kanya na nagastos ng maayos ang lahat ng pera. At nang purihin siya nito sa kung gaano siya kaganda at lahat ng bagay, namula ulit ito. Bilang isang walang silbing talunan, hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya, sinabihan siya ni Eroka na huwag masyadong pagtrabahuhan ang kanyang hindi pa nabubuong utak at binanggit ang isyu tungkol sa kanyang kawalan ng panlasa. Ito ay humantong sa isa pang pagtatalo ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pumagitna si Charlotte, sinabihan silang huwag mag-away. Tiniyak sa kanya ng magkapatid na hindi ito away, ngunit nang makita nila kung gaano kaseryoso si Charlotte, nangako silang hindi na muling mag-away. Pagkatapos, habang naglalakad pa uwi ang tatlo, nakita ni Eroka ang isang lalaki sa isang mahiwagang wheelchair. At habang natutuwa siya rito, si Allen ay umalis kasama si Charlotte sa isang tindahan ng alahas. Doon, napansin niya ang isang hairpin na kapareho ng kulay ng kanyang mga mata at nagbayad ng higit sa doble ng halaga nito. Matapos niya itong ayusin sa buhok ni Charlotte, idineklara ito ng babae na kanyang bagong paboritong bagay, at parang biglang tumibok ang kanyang malamig na puso. Sa kasamaang palad, nasira ang sandali nang bumangga si Charlotte sa dalawang tulisan at sinubukang magsimula ng gulo. Handa na sanang sumama si Allen sa kanila para sa isang gulo, ngunit natigilan siya nang maalala niyang nangako siya kay Charlotte na hindi siya lalaban. Kaya, humingi siya ng tawad. Ngunit hiniling ng isa sa kanila na hayaan silang makipagsesyon kay Charlotte buong gabi bilang kabayaran. Pagkasabi niya nito, bumalik ang galit na si Allen, at binali niya ang daliri ng lalaki ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan siyang ipaghiganti ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang mahiwagang espada, ngunit madali siyang natamba ni Allen at pinagbantaan na ipapadala sila sa kanilang kreator kung titingnan nila muli si Charlotte. Ang mga taong nagtipon ay nagsimulang pumuri kay Allen, ngunit hindi sila pinansin ng bida at humingi ng tawad kay Charlotte para sa laban. Sinabihan siya ni Charlotte na huwag mag-alala, dahil naiintindihan niya na ginawa niya iyon para protektahan siya. Nakahinga ng maluwag si Allen nang marinig ito, dahil natatakot siyang baka kamuhian siya nito at umalis. Pagkatapos ay ngumiti siya, at habang nagsasalo-salo sila, si Eroka, na nakatayo sa karamihan, ay umamin sa pagkatalo dahil alam niyang hindi niya kayang makipagkompetensya sa pag-ibig. Nang sandaling iyon, isang higanteng anino ang bumagsak sa likuran ni Allen at Charlotte, at tinanong ng may-ari nito kung si Allen ba ang nagpahiya sa kanyang mga kasamahan. Nakakagulat na nakilala ni Allen ang mababang budget na RoboCop bilang si Magath, isang tao mula sa kanyang nakaraan. Kaya, sinimulan niyang tapikin ang kanyang ulo ng may pananabik, sinasabing matagal na mula noong huli niya itong nakita. Lalo lang nagalit si Magath dahil dito, at nang sinubukan niyang suntukin si Allen, napagtanto ng huli na hindi pa siya nakikilala ni Magath, kaya nagpakilala siya. Halos kaagad, lumuhad si Magath at nagsimulang humingi ng tawad kay Allen, na nagudyok sa kanyang mga tauhan na questionin ang kanyang katinoan. Bilang tugon, sumugod si Magath sa kanila dahil sa pagudyok kay Allen at nalito rin si Charlotte sa biglaang pagbabago ni Magath. Kaya, ipinaliwanag ni Eroka, na lumapit papalapit noong nagkakagulo, kung bakit. Sinabi niya na ang kanilang ama ang pinuno ng pinakamalaking Magic Academy sa bansa, at si Allen ay nagtapos dito sa murang edad. Pagkatapos ng graduation, naging guro siya sa academy at nakuha ang palayaw na Great Demon Lord. Pagkatapos ay hiniling ni Allen kay Magath na itaas ang kanyang ulo, tiniyak sa kanya na wala siyang ginawang masama sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na sinubukan ng kanyang mga kasamahan na saktan si Charlotte, at hindi niya sila mapapatawad para dito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Magath kung sino si Charlotte kay Allen, at hindi makasagot ang lalaki. Hindi siya sigurado kung tatawagan ba niya itong kasambahay, pangalawang kapatid na babae, or isang potensyal na karelasyon, kaya sinabi niyang mahalaga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, nang dumating sina Eroka at Mitch sa bahay ni Allen, natagpuan nila itong nagmumakmak sa hagdan ng beranda. Kaya, tinanong nila kung sino ang nasawi. Nang hindi siya sumagot, nahinuha ni Eroka na may nangyari sa pagitan nila ni Charlotte, at nagulat siya sa kung gaano siya katwiran. Gayunpaman, upang maiwasan silang magmadali sa mga maruruming conclusion, ipinaliwanag ni Allen ang nangyari.
Sinabi niya na pagkatapos niyang ibigay kay Charlotte ang kanyang sahod noong nakaraang gabi, hiniling sa kanya ng babae na hayaan siyang pumunta sa bayan ng mag-isa, at pumayag siya dahil isa siyang taong hindi kayang tumanggi. Nang marinig ito ni Eroka, sinabihan ni Eroka ang kanyang kapatid na isa itong walang isip, at tinanggap ni Allen ng husto ang kanyang bagong titulo. Nang bumalik siya sa pag-aalala tungkol kay Charlotte, sinabihan siya ni Eroka na nagsasayang lang siya ng oras at lakas gayong may madaling solusyon. Maya-maya, dumating ang tatlo sa bayan para masundan nila siya mula sa malayo. Nang makita siya ni Allen gamit ang mapa na ibinigay niya, nagkaroon siya ng proud na sandali bilang parang ama, ngunit pinutol siya ni Eroka. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Charlotte sa bayan, at sinabi ni Allen na tumanggi siyang ibunyag ang impormasyong iyon sa kanya nang magtanong siya. Doon lang nila napansin na mukhang naliligaw si Charlotte, at sinabi ni Mietja na kung magpapatuloy siya sa paglalakad, mapupunta siya sa isang hindi ligtas na distrito. Ang distrito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang grupo ng mga taong mahilig sa pakikipagsapalaran na tinatawag na Serpent Fang, at ang kanilang pinuno, si Gru, ay isang kilalang Viper Charmer. Ang bagong impormasyong ito ay nag-alala sa magkapatid, ngunit sinabi ni Allen na ayaw niyang makialam sa unang solo adventure ni Charlotte. Bigla, sinabi niyang may pupuntahan siya at iniwan ang mga babae para bantayan si Charlotte. Di nagtagal, pinanood ng mga babae si Charlotte na pumasok sa teritoryo ng Serpent Fangs at labis silang nag-alala nang palibutan siya ng mga miyembro ng grupo. Gayunpaman, nang sinubukan nilang tulungan siya, ginulat sila ng mga miyembro ng batiin at salubungin si Charlotte. Habang sinusubukan ng mga babae na alamin kung ano ang nangyayari, biglang sumulpat si Allen mula sa kung saan, inihayag na nauna na siya sa kanila at inilagay ang takot kay Gru at sa kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, napansin ni Charlotte kung gaano kapagod ang mukha ng mga lalaki at inalok sa kanila ang healing potion na mayroon siya. Ang kabaitang ito ay labis na nakaantig kay Gru at sa iba pa kaya't sila ay napaiyak at nanumpa na magbabagong buhay. Nang matapos silang magdrama, mausisa na tinanong ni Gru si Charlotte tungkol sa kanyang koneksyon kay Allen. Ang tanong ay nagpaisip kay Charlotte na sila ay kanyang mga kakilala, at muntik nang makaligtaan ng isa sa mga lalaki na sila ay tinakot ni Allen. Mabilis siyang binalaan ni Gru na isara ang kanyang bibig bago bumalik si Allen upang i-renew ang kanilang kontrata sa pagkatakot, hindi alam na naghahanda si Allen ng isang raison gun para lang doon. Mabuti na lang at hindi niya ito nagamit dahil na-distract siya kay Charlotte, na nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi niya sa mga lalaki na kinupkup siya ni Allen at binigyan ng trabaho kahit wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya, para sa kanya, halos amo niya ito. Hindi angkop sa kanila ang paglalarawang ito, dahil sigurado silang nilinlang siya ni Allen para maging alipin. Nang ipahayag ni Gru ang iniisip nilang lahat, nagalit si Allen ngunit sumang-ayon na dahil sa reputasyon nito, makatuwiran na mag-isip sila ng ganoon. Hindi hinayaan ni Charlotte na mag-isip sila ng ganoon at sinabi sa kanila na si Allen ay isang perpektong ginoo. Tiniyak niya sa kanila na hindi siya naunawaan, at pinag-isipan nilang muli ang kanilang mga opinyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang sabihin niyang tinuturuan siya ni Allen ng lahat ng uri ng malilikot na bagay, na ikinagulat nila. Kumbinsido silang lahat na hindi niya tinutukoy ang mga bagay na maglalagay sa iyo sa naughty list ni Santa, at lalo lamang pinalala ni Charlotte ang sitwasyon nang sabihin niyang sila ni Allen ay nagpuyat buong gabi sa paggawa ng malilikot na bagay. Nadismaya rin sina Eroka at Mietja kay Allen nang marinig nila ito. Kaya, nilinaw niya na naglalaro lamang sila ng mga video game at kumakain ng junk food. Kalaunan, nagpatuloy si Charlotte sa kanyang paglalakbay, ngunit binalaan ni Mietja ang magkapatid na makakasalubong pa rin niya ang mas mapanganib na mga individual. Pagkatapos ay ipinahayag ni Allen na upang matiyak ang kanyang kaligtasan, kokontrolin niya ang buong distrito, at iyon ang kanyang ginawa. Pagkatapos, nagboluntaryo si Mietja na patuloy na bantayan si Charlotte habang ang magkapatid ay naiwan, at nag-aalangan na sumang-ayon si Allen. Ilang oras ang lumipas, bumalik si Mietja sa magkapatid at sinabing natapos na ni Charlotte ang pamimili, at darating din siya sa lalong madaling panahon kasama ang isang kakilala na nakasalubong niya. Dahil mausisa ito, bumulong si Allen sa tainga ni Mietja, tinatanong kung nakita niya ang binili ni Charlotte. Inamin ni Mietja na hindi siya tumingin dahil pakiramdam niya ay nilalabag niya ang privacy ni Charlotte.
Nang sandaling iyon, tumakbo si Charlotte papunta sa kanila. Habang nakasunod sa kanya ang may-ari ng tindahan ng alahas, masayang sinabi niya kay Allen na lahat ay nagsasabi ng papuri sa kanya saan man siya magpunta. Lumabas na sa pamamagitan ng pagwawasto sa lahat ng mga magnanakaw, hindi sinasadyang ginawa niyang mas ligtas ang mga kalye para sa lahat. Inamin ni Allen na ginawa niya ito para kay Charlotte, ngunit nagpasalamat pa rin sa kanya ang may-ari ng tindahan para sa lahat. Sinabi niya kay Charlotte na mapalad siyang magkaroon ng kasintahang tulad ni Allen, ngunit nilinaw ni Allen na hindi sila magkasintahan. Sa kabila nito, hindi binawi ng babae ang sinabi niya. At pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Allen si Charlotte kung kumusta ang kanyang mga pinamili. Masayang sinabi ni Charlotte na maayos ang lahat at pagkatapos ay inilabas ang mga reg along binili niya para kina Eroka at Mietcha. Habang masayang tinanggap ng mga babae ang kanilang mga regalo, hindi maiwasan ni Allen na mainggit, kaya tinanong niya si Charlotte kung mayroon ba siyang binili para sa kanya. Inamin ni Charlotte na wala siyang nakuha para sa kanya dahil hindi niya alam kung ano ang magugustuhan nito, at nagreklamo si Allen, sinabing tatanggapin niya ang kahit ano dahil galing ito sa kanya. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Charlotte at pagkatapos ay inalok na ayusin ang kanyang mga damit habang nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na gusto nito. Agad nitong pinasigla si Allen, at nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa kanyang katawan habang iniisip niya na magkasama sila. Kalaunan ng linggong iyon, sumama si Charlotte kay Allen sa sala at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa librong ibinigay nito sa kanya. Maraming impormasyon tungkol sa bansa ang libro, at natuwa si Charlotte na nabasa niya ito. Habang ipinapakita niya sa kanya ang isang pahina, tinanong ni Allen kung may mga lugar sa libro na gusto niyang bisitahin. Nag-alangan si Charlotte na sumagot, alam niyang gusto siyang dalhin ni Allen doon kapag sinabi niya. Wala namang nakitang problema si Allen dito, pero sinabi ni Charlotte na sobra na iyon dahil malaki na ang utang na loob niya sa kanya. Bukod pa rito, sinabi niyang ayos lang sa kanya na gumugol ng oras sa bahay at matuto ng mga malilikot na bagay mula sa kanya basta't hindi araw-araw. Alam ni Allen na tapat siya, pero gusto rin ni Charlotte na magpakawala siya ng oras at masiyahan sa buhay. Kaya, sinubukan niya itong kumbansihin na sabihin sa kanya kung saan niya gustong pumunta. Tumanggi pa rin si Charlotte na sabihin sa kanya, kaya nagbanta siyang gagawa ng isa pang sumpa ng kasawian sa kanyang sarili, na ikinagulat ng kawawang babae. Nang magsimula na siyang magmakaawa sa kanya na huwag, biglang pumasok si Mietcha na parang pag-aari niya ang lugar. Kaya, tinanong ni Allen kung bakit siya nasa bahay niya ng gabing-gabi. Tumugon si Mietcha sa pamamagitan ng paglalabas ng isang sobra at pagpapaliwanag na ito ay isang paglalakbay sa rehiyon ng Yunoha. Kinabukasan, nagsimula na ang paglalakbay ng dalawa. At habang nasa biyahe, isang nabighaning Charlotte ang nagsabi kay Allen na mas maraming bundok ang kaharian ng mga Nero, kaya hindi pa niya talaga nahawakan ang mga damo. Habang nagpapatuloy ang biyahe, tinanong ni Charlotte kung bakit niya siya inimbitahan sa halip na si Eroka na sumama sa kanya, at sinabi niya na si Eroka ay may mga lakad sa labas ng bayan, na siyang sinabi niya sa kanya. Kahit na ang totoo ay palihim silang sumusunod sa kanilang karwahe ni Mietcha, pinlano ng mga babae ang buong biyahe gamit ang perang ibinigay sa kanila ng mga tao sa bayan, dahil gusto nilang maglaro ng Kupido. Parang naramdaman ang kanilang mga intensyon, biglang nakaramdam ng kilabot si Allen, ngunit dahil hindi siya sigurado kung bakit, binaliwala niya ito. Di nagtagal, nagpakita ang bahay tuluyan na kanilang pupuntahan, at sinabi ni Charlotte kay Allen na nakita niya ito sa kanyang libro. Nang ipakita niya ito sa kanya, tinanong ni Allen kung ito ang bahay tuluyan na gusto niyang bisitahin kanina, at sinabi niyang oo, ngunit tinawag ito ni Allen na isang takip. Pagkatapos ay sinimulan niyang buksan ang libro para makita kung mahulaan niya kung saan talaga gusto nitong pumunta. Dahil sa hiya, inagaw ni Charlotte ang libro mula sa kanya, habang mahiyain niyang inamin na ang lugar na gusto niyang bisitahin ay isang lugar na tanging mga taong hindi pa gaanong maunlad ang magugustuhan. Hindi pa rin ito mahulaan ni Allen, kaya nangako siyang hindi siya aasarin kapag sinabi na nito kung saan niya gustong pumunta. Maya-maya, nakarating sila sa inn at sinalubong sila ng isang babae. Pagkatapos niyang kunin ang kanilang mga tiket, inalok niya silang ihatid sa kanilang kwarto, ngunit nagtanong na lang si Allen tungkol sa hot spring.
Sinabi niya rito na maaari nila itong gamitin anumang oras, kaya iminungkahi ni Allen kay Charlotte na doon muna sila pumunta, at pumayag naman ito. Nang marinig ito, inalok ng babae na pangunahan ang daan, ngunit lumingon at sinabing ikinagagalak niyang gugugulin ang kanilang honeymoon sa inn nito. Agad na naghiwalay sina Allen at Charlotte sa gulat, at nilinaw ni Allen na hindi sila magkasintahan. Nalito ang babae dahil ang kanilang mga tiket ay bahagi ng pakete ng isang espesyal na magkasintahan, at doon napagtanto ni Allen na niloko sila ni Mietcha. Sinabihan ng kanilang gabay si Allen na maaari silang lumipat sa ibang package deal anumang oras, ngunit kinumbinsi niya itong manatili sa package ng mag-asawa dahil ito ang pinakamaganda. Pagdating nila sa banyo, inihayag ng gabay na magkahalo ang mga ito, na ikinagulat nila. Pagkatapos ay isinama niya si Charlotte upang bumili ng paupahang swimsuit dahil wala siyang dala. Habang hinihintay ang pagbabalik nito, sinubukan ni Allen na magbigay ng isang panayam tungkol sa moralidad dahil malapit na niyang makita si Charlotte na nakasuot ng swimsuit. Napagpasyahan pa niya na pipigilan niya ang kanyang puso gamit ang mahika kung ang pagkakita sa kanya ay magpapaaberya sa kanyang pumping machine. Gayunpaman, nang dumating si Charlotte na mukhang nararapat sa kanya sa isang pedestal, kusang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang hindi niya pagpuri sa kanya ay nagpaisip kay Charlotte na mukhang masama ang itsura niya. Nang makabawi si Allen, hinayaan niyang titigan ang kanyang mga plot armor bago tiniyak sa kanya na mukhang meryenda ito. Dahil nahihiya, pinuri rin siya ni Charlotte, kaya hinailan niya ito, sinabing masisiyahan sila sa isang masayang araw, na ginawa naman nila. Upang tapusin ang lahat, naupo sila sa panlabas na paliguan, pinapanood ang paglubog ng araw kasama ang kanilang mga stalker sa hindi kalayuan. Umasa ang dalawa na sa wakas ay makakapanood na sila ng mga palabas, ngunit ang tanging ginawa ni na Allen at Charlotte ay mag-usap at magpahinga. Gayunpaman, agad silang naantala ng kanilang gabay, na nagdala kay Charlotte ng ice cream sa kahilingan ni Allen. Sinabi ni Allen na ang pagkain ng ice cream sa hot spring ay isang malikot na gawain, pagkatapos ay gumamit ng mahika upang pigilan itong matuno. Habang ninanamnam ni Charlotte ang kanyang ice cream, nagsimulang umorder din ang ibang mga parokyano, at hiniling pa kay Allen na gamitin ang kanyang mahika upang pigilan itong matuno. Dahil sa pagiging bukas palad, pumayag si Allen sa kanilang kahilingan. At kalaunan, habang kumakain siya ng hapunan kasama si Charlotte, nagpasalamat ang gabay sa kanya sa pagtulong na mapataas ang kanilang mga benta. Sinabi rin niya sa kanya na gagawing hindi malilimutan ng inn ang kanilang pamamasyal at higit na maipapakita ang kanilang pagpapahalaga. Kaya hiniling ni Allen sa kanya na magrekomenda ng mga lugar na kanilang mapupuntahan. Naglista ang babae ng ilang mga lugar, ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Allen ay ang lugar kung saan maaari nilang mapagmasdan ang mga Fenrir. Sinabi niya kay Charlotte na ang mga ito ay mapayapa at mahiwagang nilalang, na nagdadala ng swerte sa mga makakakita sa kanila. Sa kasamaang palad, panahon ng pag-aanak noon, kaya sinabi sa kanila ng gabay na baka hindi nila makita ang nilalang kung pupunta sila at iminungkahi na bisitahin na lang nila ang mahiwagang zoo. Natuwa si Charlotte, ngunit mabilis na sinubukang itago ito kay Allen. Kalaunan, dinala sila sa kanilang silid, at nang makita nilang pinalamutian ito para sa mga magkasintahan, nagpanik sila. Samantala, sina Eroka at Mietcha ay nasa kabilang silid, ang kanilang mga tainga ay nakadikit sa dingding habang sinusubukan nilang makinig kina Allen at Charlotte. Pagbalik sa silid ni na Allen at Charlotte, nagpasya silang matulog matapos malaman mula sa babae na ang kama ay isang dream bed, na nagpapahintulot sa kanila na managinip ng anumang gusto nila. Gayunpaman, nahihirapan silang makatulog. Kaya, tinanong ni Allen si Charlotte kung ano ang gusto niyang panaginipan, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang makita ang kanyang yumaong ina. Pagkatapos ay nagorasyon si Allen upang matulungan siyang makatulog ng mas mabilis at pinatulog ang sarili gamit ang isang mas malakas na orasayon, na nakaapekto rin kina Mietcha at Eroka. Paggising niya kinaumagahan, nadatnan niyang gising na si Charlotte, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Sinabi niya sa kanya na nakita niya ang kanyang ina sa kanyang mga panaginip at nagkaroon ng magandang kwentuhan tungkol sa lahat ng bagay, kasama na si Allen, at sinabi ni Allen na masaya siya para sa kanya. Kalaunan ng araw na iyon, binisita nila ang mahiwagang zoo, at sinabi ni Allen kay Charlotte na napagtanto niya na doon pala ang gusto niyang puntahan.
Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang una niyang gustong gawin, at kinakabahang itinuro ni Charlotte ang petting zoo, sinasabing pangarap na niyang pumunta roon simula pa noong bata pa siya. Pumayag si Allen na pumunta roon, ngunit minanipula siya nito na bumili ng isang bagay. Pumili siya ng mga aksesorya na mas maganda sa mga pusa, at bumili rin siya ng isa para sa kanya, na pumayag lamang itong isuot dahil hindi niya ito matatanggihan. Pagdating nila sa petting zoo, nagsimulang umiyak si Charlotte. Dahil sa sobrang lambot at kakyut ng mga hayop, hindi alam ni Allen kung paano tutugon sa kanyang pagka-isteriko. Gayunpaman, naisip niya na huwag siyang hayaang manood ng Zootopia. Pinunasan ni Charlotte ang kanyang mga mata, nagpasalamat sa kanya sa pagpayag na ipakita niya ang isang bagay na napakaganda, at pumasok sa loob. Sa pag-asang mabigyan siya ng di malilimutang karanasan, kinausap ni Allen ang mga kuneho sa kanilang wika at inalok na bilhan sila ng pagkain kung makikipaglaro ang mga ito sa kanya. Matapos silang magkasundo, lumingon siya upang tawagin si Charlotte, ngunit nadatnan niya itong napapaligiran na ng mga hayop. Tumakbo rin ang mga kuneho upang salubungin siya, at lahat ng nakasaksi sa eksena ay nagtaka kung siya ba si Snow White na nakabalat kayo. Maya-maya, habang nakaupo siyang nakikipag-usap kay Allen sa isang bangko, nagtipon ang mga hayop upang panoorin siya, ngunit nagbanta na sasaktan si Allen kung sasaktan siya nito. Nagulat si Allen sa kanilang debosyon at naalala ang araw na natagpuan niya ito sa kagubatan na napapaligiran ng mga hayop. Bigla siyang tumayo at nagsimulang magsermon kay Charlotte tungkol sa iba't ibang uri ng mahika at mga espesyal na kasanayan sa mundo. Nang matapos siya, sinabi niya rito na naniniwala siyang isa itong beast tamer dahil palaging dumadagsa sa kanya ang mga hayop. Nang sandaling iyon, isang kawani ng zoo ang sumugod sa kanila at nagmakaawa kay Allen na tumulong sa isang issue. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa isang gusali kung saan nagtitipon ang iba pang mga kawani. Nang makilala ng direktor ng zoo si Allen, dinala niya sila sa likurang silid kung saan nakakulong ang isang sugatan at galit na Fenrir. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ito ay nahiwalay sa kanyang pamilya at pinaputukan ng isang mangangaso. Dinala nila ito dahil sa mga pinsala nito, ngunit tumanggi ang nilalang na may makalapit dito, at wala ni isa sa kanila ang makausap ito. Sinubukan ni Allen na kausapin ang nilalang, ngunit sinigawan siya nito, na nagpapakitang gilas na hindi ito interesado sa pakikipag-usap. Habang pinag-iisipan nila ng direktor kung ano ang gagawin, sumugod ang mga staff na nagdala sa kanila roon at sinabing paparating na ang ina ng Fenrir. Nagdulot ito ng malawakang takot sa iba pang mga staff dahil alam ng lahat na napakalakas ng mga Fenrir, lalo na ang dumarating dahil mahigit 100 taong gulang na ito. Alam ni Allen na hindi nila maibabalik ang batang hayop sa kanya sa kasalukuyang kalagayan nito. Kaya, nagpasya siyang pigilan muna ito hanggang sa malinis ang zoo. Sinabi ni Charlotte kay Allen na gusto niyang subukan ang kanyang kapangyarihan sa pagpapaamo ng halimaw sa batang hayop. Agad na tumanggi si Allen, sinabing mapanganib ito, ngunit nakiusap si Charlotte na hayaan siyang magkaroon naman ng silbi. Sumagot din ang mga staff na nagdala sa kanila, na nagsasabing sigurado siyang kakayanin ito ni Charlotte dahil nakita niya ito kasama ang mga hayop sa petting zoo. Pinag-isipan ito ni Allen ng ilang sandali, at nang makita kung paano niya gustong tumulong sa iba, sinabihan niya si Charlotte na ibigay ang lahat. Samantala, may mga anunsyo na ginawa sa buong resort, hinihimok ang lahat na lumikas dahil may Fenrir na papunta sa kanila. Nagreklamo si Eroka matapos marinig ang anunsyo, ngunit ipinaalala ni Mietche sa kanya na nasa panig nila si Allen at wala silang dapat ipag-alala. Sakto lang, nagpakita si Allen sa likuran nila at sinabing mayroon siyang trabaho para sa kanila. Pagkatapos, pumunta siya sa daanan sa bundok na ginagamit ng mga Fenrir at mula roon ay nagtayo ng harang sa paligid ng resort. Pagkatapos ay gumamit siya ng ice spell para mahuli ang mga Fenrir, ngunit nagpakita ang kanilang ina mula sa lupa at sinubukang atakihin siya. Nagawa ni Allen na umiwas sa atake, ngunit nang patuloy itong lumalapit sa kanya, nagpasya siyang sumugod. Bago niya pinakawalan ang kanyang spell, biglang nagpakita ang isang copy bear sa likuran niya at sinabihan siyang huwag. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Gus Itzo at dumating siya upang iligtas si Charlotte mula sa masasamang kamay ni Allen. Naguguluhan, tinanong ni Allen kung paano niya nakilala si Charlotte, at isiniwalat ni Gus Itzo na nakilala niya ito sa kagubatan matapos itong tumakas mula sa mahiwagang zoo. Gayunpaman,
Bago pa niya ito matulungan, dumating si Allen at kinuha ito. Kaya, palihim niya itong binabantayan simula noon. Nang sabihin niyang itatapon niya si Allen para protektahan si Charlotte, sinabi ni Allen sa kanya na parang nagseselos siyang dating kasintahan. Inis na inis, binato siya ni Gus Itso ng bowl ang apoy. At habang nag-aaway sila, nag-trash talk siya kay Allen. Sinabi rin niya na wawasakin niya ang kaharian ng mga Naro dahil sa ginawa nila kay Charlotte. Bigla, pinalaya niya ang mga Fenrir at isiniwalat kay Allen na sinabi niya sa kanila na siya ang dumukot sa batang hayop. Habang pinalilibutan nila siya, hindi kumpiyansa si Allen na kaya niya silang harapin ng sabay. Mabuti na lang at hindi niya kinailangang gawin iyon dahil dumating si Charlotte kasama ang iba pang mahiwagang nilalang, kabilang ang Fenrir Cub, na nagawa niyang paamuin. Natuwa si Allen na makita siya, ngunit tinanong kung bakit siya huminto kasama ang isang grupo ng mahiwagang nilalang. Ipinaliwanag ni Charlotte na iginiit ng mga nilalang na samahan siya, at hindi niya sila matatanggihan. Nabigla si Allen nang malaman niyang nakakausap sila ni Charlotte kahit na ngayon lang niya natuklasan ang mga kakayahan nito, hindi tulad niya na kalahating taon bago natutunan ang kanilang wika. Ipinaliwanag ng Fenrir Cub ang nangyari sa kanyang ina. At sa sumunod na sandali, galit na humarap ang lahat ng Fenrir kay Gus Itso dahil sa pagsisinungaling sa kanila. Hindi nagpatinag si Gus Itso at sinabihan si Charlotte na sumama sa kanya dahil si Allen ay isang walang silbing lalaki na gusto lang siyang makasesyon. Iginiit ni Charlotte na mabuting tao si Allen, at habang patuloy niya itong ipinagtatanggol, nagpa siya si Gus Itso na kunin siya sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, nahadlangan siya ni Allen, at matapos niya itong matamba gamit ang kanyang mahika, nagbago ang isip ni Gus Itso at sinabi kay Allen na maaaring hindi naman siya masama. Kalaunan, nang bumalik sina Allen at Charlotte sa resort, nagpasalamat ang kanilang gabay sa kanila sa pagprotekta sa lahat, ngunit sinabi ni Allen na kagagawan lang iyon ng lahat ni Charlotte. Dahil sa hiya, sinubukan ni Charlotte na ipawalang bisa ang kanyang mga pagsisikap, ngunit sinabihan siya ni Allen na maging proud sa kanyang sarili, kaya tinanggap niya ang pasasalamat ng gabay. Nang malapit na silang umuwi, biglang nagpakita ang mga Fenrir. Dumating din sina Eroka at Mietcha, dala ang mga mangangaso dahil inutusan sila ni Allen na hulihin sila. Sinubukan ni Allen na kausapin ang mga mangangaso, ngunit wala silang ipinakitang senyales ng pagsisisi, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang palakasin ang kanilang mga depensa at sinabihan ang mga mangangaso na makipaglaro sa kanila. Maya-maya, oras na para umalis, at sinabi ni Charlotte kay Allen na isa sa mga anak ng Cub ang gustong sumama sa kanila. Nang tanungin ni Allen kung sang-ayon ba ang ina sa desisyon, ipinaliwanag ng kanilang gabay na maaaring bumalik ang anak ng Cub upang bisitahin ang pamilya nito. Sumang-ayon si Allen na sumama ito, sinabing mamumuhay silang magkakasama bilang isang pamilya, na labis na ikinatuwa ni Charlotte kaya nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Habang nasa biyahe pa uwi, nagreklamo si Allen tungkol kay Gus Itso, na sumama dahil itinalaga niya ang sarili bilang bodyguard ni Charlotte. Nang ipaalam niya ito, tinanong ni Charlotte kung sino siya, at sinabi ni Gus Itso sa kanya na isa siyang miyembro ng pamilya na mahal siya. Agad na nagprotesta si Allen, sinabing hindi niya maalala na idinagdag niya si Gus Itso sa kanyang family tree. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Charlotte kay Allen na mamamasyal siya kasama ang Fenrir, na pinangalanan niyang Lou. Pagkaalis nila, bumantong hininga si Allen nang mapagtanto niyang halos hindi na sila magkasama ni Charlotte simula nang tumira si Lou sa kanila. Nang sandaling iyon, dumating si Gus Itso at sinimulang ipagtapat ang katotohanan ito kay Allen. Kaya, ipinaalala ni Allen sa kanya na isa siyang hindi gustong bisita. Walang pakialam si Gus Itso at sinabi sa kanya na alam niyang mahal niya si Charlotte. Dahil sa takot, naglakad si Allen papunta sa bintana at nakita si Charlotte na naglalaro kasama si Lou sa bakuran. Habang nakatayo siya roon, sinabi niyang ipinagmamalaki niya si Charlotte dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng itinakdang layunin. Naalala niya na kinausap siya nito tungkol dito noong gabing bumalik sila mula sa resort, at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano maging isang tagapag-amo ng halimaw. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ang nagtulak sa kanya na sumang-ayon. At habang lumilipas ang mga araw, ibinuhos ni Charlotte ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral. Nakaramdam lamang ng pagmamalaki si Allen habang ginagabayan siya nito. At sa bawat aralin, pinatunayan ni Charlotte na isa siyang mabuting estudyante. Isang hapon, habang sinasanay si Lou,
ginulat ni Charlotte sina Allen at Gus Itso sa pamamagitan ng pag-utos sa mahiwagang nilalang na magsagawa ng ilang mga trick. Nang matapos ito, pinuri ni Allen si Charlotte. Ngunit nang maging sobra na ang paghawak, pinutol siya ni Gus Itso, sinabing kahit ang mga talunan ay dapat magpakita ng pagtitimpi. Dahil sa pagkainsulto, sinabihan ni Allen si Gus Itso na bumalik sa zoo, ngunit ipinaalala ni Gus Itso sa kanya na hindi siya pupunta kahit saan. Pagkatapos ay pinakain ni Charlotte si Lou ng isang treat. Kaya, lumapit si Allen sa kanila at sinubukang haplasin ang nilalang, ngunit sinubukan nitong kagatin ang kamay nito. Agad siyang binalaan ni Charlotte sa paggawa nito at humingi ng tawad kay Allen para sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala. Sinabi niya na ang Fenrir ay hindi maaaring paamuin ng kahit sino, at mas makabubuti para sa lahat kung itatago niya ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, sumang-ayon si Gus Itso sa kanya, pagkatapos ay sinabi kay Charlotte na naabot na niya ang antas ng pakikipag-usap sa mga halimaw. Naalala ni Charlotte na ito ay ang kakayahang palitan ang wika ng mga mahiwagang nilalang ng wika ng tao. Pinuri siya ni Allen dahil sa kanyang maalalahanang memorya, at pagkatapos niyang magpasalamat, bigla niyang tinanong kung paano makakausap ni Gus Itso ang mga ito. Inihayag ni Gus Itso na tinuruan niya ang sarili niyang magsalita ng wika ng tao at iminungkahi niyang subukan niya ang pakikipag-usap sa halimaw kay Lou. Sa tingin ni Allen ay hindi ito magagawa, ngunit nakiusap si Charlotte sa kanya na subukan niya ito, kaya pumayag siya. Pagkatapos ay ginamit ni Charlotte ang spell upang makapagsalita si Lou ng wika ng tao, ngunit nang subukang kausapin siya nito, hindi tumugon si Lou, kaya sinubukan ni Allen na aliwin si Charlotte. Sa sumunod na sandali, tinanong ni Lou si Allen kung bakit niya hinahawakan ang kanyang ina gamit ang kanyang maruruming kamay. Tuwang-tuwa si Charlotte nang marinig si Lou na nagsasalita ng wika ng tao, at habang masayang nag-uusap sila, umuungal pa rin si Lou kay Allen. Kalaunan, naghanda si Allen ng paliguan para kay Lou gamit ang kanyang mahika, at nang hilingin ni Charlotte na pasalamatan siya nito, ginawa ito ni Lou nang may kaunting sinseridad hanggat maaari. Tila walang pakialam si Allen at sinabihan siyang tumalon, ngunit nakita niya si Gus Itso na lumulutang na sa tubig. Pinalabas niya si Lou, ngunit sinabihan siya ng kanyang kakayahan na tumahimik at nagpatuloy sa paglangoy habang tumatalon si Lou. Biglang binago ni Gus Itso ang kanyang sarili bilang isang magandang babae, na ikinagulat nilang lahat. Nang makabawi sila sa pagkabigla, nagsimulang magtampisaw sina Charlotte at Lou sa pool. Kaya, naglaan ng sandali si Allen para mag-relax at pagmasdan sila. Sinabi niya sa kanyang sarili na malaki na ang ipinagbago ni Charlotte mula sa pagiging babae niya noong una silang nagkita. At sa hindi niya malamang dahilan, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, natulala siya sa katotohanang napakaraming sumpa na kasawian ang inilagay niya rito. Hindi nagtagal ay sumama si Charlotte sa kanya sa bangko, at nang pasalamatan niya ito sa lahat, sinabi ni Allen na tinutupad lamang niya ang kanyang pangako na turuan siyang maging malikot. Habang nag-uusap pa sila, lumipat ang usapan sa kanyang bahay, at sinabi sa kanya ni Allen na hindi pa niya nakikilala ang dating may-ari. Tila, pagmamayari ito ng isang kakaibang elf na biglang nawala nang walang bakas. Pinag-iisipan ng mga tao na ang elf ay maaaring nasawi or nakaranas ng isang trahedya sa kamay ng isang halimaw na kanilang nilikha. Napansin agad ni Allen na mukhang takot na takot si Charlotte, ngunit kalaunan ay napagtanto na ito ay dahil sa natatakpan ng mga pulang kabute si Gus Itso. Nag-aalala, nagmadali silang tingnan siya at nakita ang mga kabute na lumalabas mula sa tubig. Bago pa nila maintindihan kung bakit, isang babaeng may puting buhok na nagngangalang Dorothea ang biglang nagpakita mula sa lupa at hiniling sa kanila na ibalik ang kanyang mga kabute. Kuryosidad sa kanyang pagkakakilanlan, sinundan nila siya sa kanyang tinitirhan, na nagkataong silong ni Allen. Sa isang sulyap sa lugar, napagpasyahan ni Allen na matagal na siyang nakatira doon. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Charlotte ang kanyang kamay dahil sa takot dahil naniniwala siyang multo si Dorothea. Tiniyak sa kanya ni Dorothea na totoo siya at tinanong kung sino sila dahil hindi pa niya sila nakikita noon. Sinabi sa kanya ni Allen na siya ang may-ari ng bahay, ngunit sinabi ni Dorothea na natataranta siya dahil pagmamay-ari niya ang bahay. Nang mapagtanto ang nangyayari, tinanong ni Allen kung siya ba ang elf na nawala 30 taon na ang nakalilipas, na ikinagulat ni Dorothea, na hindi makapaniwala na nanirahan siya sa liblib na lugar ng ganoon katagal.
Pagbalik nila sa labas, itinuro ni Gus Itso, ang may alam sa lahat, na si Dorothea ay isang dark elf at sinabi ni Allen na ang lahi nito ay napakabihira. Mataas din ang kanilang ranggo, kaya hindi niya maaari na magtatago ang isa sa loob ng 30 taon. Bigla niyang naisip na legal pa rin ang bahay na pagmamay-ari ni Dorothea, kaya hiniling niya rito na ibenta ito sa kanya upang maiwasan ang pagharap sa korte dahil dito. Nakakagulat na sinabi ni Dorothea sa kanya na maaari silang magpatuloy sa paninirahan doon hanggat tinutulungan nila siya sa isang personal na issue. Nang tanungin kung bakit, isiniwalat niya na isa pala siyang sikat na autor na nagtago para maiwasan ang kanyang editor matapos magkaroon ng writer's block. Gayunpaman, ngayong nakita na niya sina Allen at Charlotte, muling umagos ang kanyang pagkamalikhain, at kailangan niya ang kanilang tulong upang matapos ang kanyang libro. Ganoon sila nagkagusto sa pag-arte na parang sina Romeo at Juliet na mababa ang budget. Ngunit sa halip na masawi, tumalon si Charlotte mula sa balkonahe papunta sa mga bisig ni Allen, at ipinahayag nila ang kanilang walang hanggang pag-ibig sa isa't isa. Sa kasamaang palad, hindi kumbinsido ang kanilang direktor sa kanilang pag-arte at nagreklamo na gumamit si Allen ng mahika para ipalutang-lutang si Charlotte sa halip na buhatin siya. Inamin ni Allen na nahihiya siya, kaya tinanong ni Dorothea kung paano niya matatawag ang sarili niyang tunay na lalaki. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawa sa sala at pinagalitan sila dahil sa pagiging hindi mahusay na aktor. Habang nagrereklamo siya, nagsimulang magsisi si Allen sa pagtanggap sa kanyang alok, pagkatapos ay biglang ipinahayag na tapos na siyang maging susunod na Choco Martin. Nagulat sina Dorothea at Charlotte dito dahil nangangahulugan ito na susuko na siya sa bahay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Allen na ayaw niyang patuloy na pahirapan si Charlotte para makasalamuha ang hindi kaaya-aya nitong mukha. Nakakagulat na sinabi sa kanya ni Charlotte na wala siyang pakialam, dahilan para mabaliw si Allen at iuntog ang kanyang ulo sa dingding. Nang makita ni Charlotte na dumudugo ito, sinimulan niya itong awayin, at itinuro ni Gus Itso na hindi direktang naglalambingan sila. Sumang-ayon si Dorothea at agad na sinimulang i-edit ang kanyang script. Hindi nagtagal ay natapos ni Charlotte ang pag-aalaga sa pinsala ni Allen at nagmakaawa sa kanya na subukan muli ang pag-arte. Pumayag si Allen para sa kanyang kapakanan, ngunit nilinaw niya kay Dorothea na hindi siya gagawa ng anumang bagay na lumalabag sa moral na kodigo ng lipunan. Tiniyak sa kanya ni Dorothea na wala siyang dapat ipag-alala, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang bagong script. Nang mabasa ito ni Allen at matuklasan na kailangan nilang umarte bilang bagong kasal, nataranta siya. Di nagtagal, bumalik sila sa set, at sa unang eksena, umuwi si Allen mula sa isang mahabang araw sa opisina. Gayunpaman, nagreklamo si Dorothea na hindi siya natural. Sa panahon ng retake, nagawa ni Allen ang kanyang papel, at naging maayos ang lahat hanggang sa tinanong ni Charlotte, na gumaganap bilang kanyang asawa, kung gusto niyang maligo, maghapunan, or yayain itong kumain ng hapunan. Sobrang na-overload ang kanyang utak kaya nag-donate siya ng dugo sa set, kaya humingi ng pahinga si Dorothea. Pagkatapos, pinagalitan niya ito dahil sa pagsira sa eksena, ngunit sinabi ni Allen na siya ang dapat sisihin sa pagbibigay kay Charlotte ng mga hindi naaangkop na linya. Dahil wala nang ibang magawa, pumayag siyang bawasan ang kakulaitan at ibinalik ang mga ito para sa susunod na eksena, na siyang eksena ng hapunan. Maganda rin ang simula nito hanggang sa tinawag siya ni Charlotte na babe, na nag-udyok sa kanya na iluwa ang kanyang pagkain at sirain muli ang eksena. Sa harap ng kamera, kinompronta niya si Dorothea tungkol sa tawagan, at sinabi sa kanya ni Dorothea na normal lang para sa mga magkasintahan na magkaroon ng tawagan sa isa't isa. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dorothea na huwag mag-alala dahil lilipat na sila sa susunod na setting, isang sitwasyon sa buhay paaralan. Nagreklamo si Allen, ngunit hindi siya pinansin ni Dorothea, sinasabing kailangan niya ng mas maraming aktor. Masayang nagboluntaryo si Gus Itso na gampanan ang papel sa pamamagitan ng pagbabago sa kanyang anyo bilang babae, at iginiit ni Lou na siya ang eye-cast ni Dorothea. Nang magsimula silang mag-film, nagpakita si Allen na nakasuot ng uniforme sa paaralan na mukhang isang delinquent. Ang kanyang trabaho ay iligtas si Charlotte, na dinukot ni Gus Itso at Lou, at sinabi sa kanya ni Gus Itso na kailangan niya silang labanan para mabawi siya. Tinanggap ni Allen ang hamon, at nang magsimula silang maglaban, tila natatalo si Allen. Gayunpaman, nang sandaling nanganganib ang kaligtasan ni Charlotte,
lumakas siya at pinaslang ang kanyang mga kalaban. Matapos niyang palayain si Charlotte, nagpasalamat siya sa pagsadyap sa kanya. At biglang bumalik sa alaala ni Allen ang araw na pinrotektahan niya ito mula sa mga tauhan ni Magath. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, lumipat siya sa susunod na eksena, na siyang cliché na wall slam. Habang nakatitig siya kay Charlotte, kakaiba ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sinira ni Gus Itzo ang sandali nang tawagin niya ito, tinatanong kung sino si Charlotte para sa kanya. Sumagot si Allen na siya ang kanyang bantay at tagapag-alaga, dahilan para mapasigaw si Dorothea nang lumayo siya sa nasusulat. Ang ibig niyang sabihin ay bahagi siya ng kanyang puso, ngunit iginiit ni Allen na mas maganda ang kanyang bersyon. Ito ay dahil napagtanto niyang may nararamdaman siya para kay Charlotte. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag sabihin sa kanya dahil alam niyang obligado itong suklian ang kanyang nararamdaman. Kalaunan, tinipon ni Dorothea ang lahat upang sabihin sa kanila kung ano ang susunod na eksena. At kahit pagod na si Allen, tumigil siya sa pagrereklamo nang sabihin ni Charlotte na nag-e-enjoy siya. Di nagtagal, ibinigay sa kanila ni Dorothea ang mga bagong script. Nagsimula na silang mag-film, at gumanap si Charlotte bilang isang inaabusong prinsesa. Sa eksena, pinagalitan siya ni Gus Itzo, na gumanap bilang kanyang madrasta. Pagkatapos niyang lumayo, sinimulan niyang ipagluksa ang biro na naging buhay niya hanggang sa dumating si Lou, na gumaganap bilang isang mangkukulam. Binigyan niya si Charlotte ng makeover gamit ang mahika at pagkatapos ay sinamahan siya sa sayawan, kung saan niya nakilala si Allen, na siyang prinsipe. Niyaya niya itong sumayaw, at habang sumasayaw sila, napagtanto ni Charlotte na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Upang pakalmeyan ang sarili, inihilig niya ang kanyang ulo sa katawan nito, na ikinagulat niya. Bigla, tumunog ang orasan ng 12:00, at tinawag sila ni Dorothea para putulin ang eksena. Pagkatapos nilang magpalit ng damit, pinuri niya si Charlotte sa mahusay na pagganap sa kanyang karakter, at sumama sa kanya ang mga mahiwagang nilalang. Gayunpaman, hindi napansin si Allen, at nainis siya dahil sigurado siyang mahusay din ang ginawa niya. Di nagtagal, oras na para sa susunod na eksena, na siyang pagpapatuloy ng eksena sa sayawan, at pumunta si Allen sa bahay ni Charlotte upang hanapin siya. Dala niya ang hairpin nito, at nang ipakita niya ito sa madraste nito, inangkin ng babae na kanya ito. Hindi siya pinaniwalaan ni Allen at ibinaling ang atensyon kay Charlotte, ngunit nagkunwari itong hindi niya kilala. Nakilala siya ni Allen sa kulay ng kanyang mga mata at hiniling na sumama sa kanya. Tumanggi si Charlotte, sinabing hindi siya karapat-dapat na makasama niya, ngunit nagawa ni Allen na pakalmeyan ang kanyang mga alalahanin. Dahil dito, naisip niya ang kanilang totoong sitwasyon sa buhay. Kaya, naglakas loob siyang tanungin kung ano talaga ang nararamdaman ni Allen para sa kanya. Hindi na nakasagot si Allen dahil isang pagsabog ang nagpaputok sa dingding, at pumasok ang isang lalaki. Humingi siya ng tawad kina Allen at Charlotte para sa biglaang panghihimasok, pagkatapos ay hinayla palabas si Dorothea mula sa kanyang pinagtatagwan. Ang misteryosong lalaki ang kanyang editor, at matapos siyang mahigpit na itali gamit ang isang lubid, pinuri niya ito sa pagtatago mula sa kanya sa loob ng 30 taon. Ipinagmalaki ni Dorothea na ito ay dahil sa matalino siya. Kaya, sinabi niya sa kanya na kung ginamit niya ang ganoong kalaking lakas ng utak sa kanyang libro, hindi na sana siya nagtago. Binigyan niya si Allen ng isang bag ng mga barya para pambayad sa pinsala sa dingding, pagkatapos ay umalis kasama si Dorothea, na patuloy na nagrereklamo. Sinubukan ni Charlotte na sagutin ni Allen ang kanyang naunang tanong, ngunit sila ay naputol ni Eroka, na dumating upang sabihin sa kanila na si Nathalia ay nasa malubhang problema. Noong nakaraan, noong nakatira pa si Charlotte kasama ang kanyang pamilya at minamaltrato ng lahat, si Nathalia lamang ang nagpakita ng kanyang kabaitan. Gusto ng babae na gumugol ng oras kasama si Charlotte, at labis na nagpapasalamat si Charlotte. Sa kasalukuyan, nagising si Charlotte at napagtanto na nananaginip siya ng nakaraan. Hindi lang iyon, kundi nasa isang barko siya patungo sa kinaroroonan ni Nathalia. Sa kubyerta, sinabi ni Eroka kay Allen na si Nathalia ang lehitimong tagapagmana ng pamilyang Evans at ang tanging isa sa kaharian ng mga Nero na tinatrato si Charlotte na parang isang tao. Habang nagpapaliwanag pa rin siya sa kanya, sumali si Charlotte sa kanila sa kubyerta, kaya itinuon nila ang kanilang atensyon sa kanya.
Hindi nagtagal ay sumama sina Gus Itso at Lu sa kanila, at natuwa si Eroka dahil ngayon lang siya nakakita ng mahiwagang nilalang. Di nagtagal, nagpakita ang islang kanilang pupuntahan, at sinabi ni Allen na 3 taon na mula noong huli siyang tumuntong doon. Ang isla ang tahanan ng alma mater ni Allen, ang Athena Magical Academy, at halos lahat ng nakatira doon ay may kaugnayan sa akademya sa ilang paraan. Pagkababa ng grupo sa barko, sinamahan sila ni Eroka papunta sa bayan at isiniwalat na si Nathalia ay nasa isang lugar sa isla. Sinubukan nilang hikayatin siyang magsabi ng higit pang mga detalye, ngunit sinabi niyang gagawin niya iyon pagkatapos nilang lahat na manirahan sa bahay. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik sina Allen at Charlotte sa iba't ibang dahilan. Hindi pa handa si Charlotte na makilala ang kanyang mga potensyal na biyenan, at hindi pa handa si Allen na harapin muli ang kanyang ama. Ayon kay Eroka, biglang huminto si Allen sa kanyang trabaho sa akademya 3 taon na ang nakalilipas at umalis sa isla pagkatapos ng isang pagtatalo sa kanyang ama. Inaangkin ni Allen na hindi naman naging malaking bagay ang away, ngunit sinabi ni Eroka na malaking bagay iyon, dahil pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Tila sinubukan nilang ulitin ang away ni Aokiji at Akaino, ngunit tumagal lamang ito ng 3 araw. Ang lugar kung saan sila nag-away ay ginawang atraksyon ng mga turista, at nangako si Eroka na isasama si Charlotte para makita ito. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng mga Crawford, walang humpay na tinutokso ni Gus Itso si Allen hanggang sa tuluyang ibunyag ni Allen na ang lalaking tinawag niyang ama ay ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, nagpahayag ng pag-aalala si Charlotte na ang kanyang pagkatapon ay nagdulot ng mga problema para kay Nathalia. Ngunit sinabihan siya ni Allen na huwag mag-isip ng ganoon. Nang sinubukan pa niya itong aliwin, sinundan siya ni Lu at Gus Itso at nangakong gagawin nila ang lahat para matulungan siyang mahanap si Nathalia. Nang sandaling iyon, naagaw ng kanilang atensyon ang ingay ng mga taong nag-aaway, at napansin ni Allen ang isang lalaking may puting buhok na papalapit sa pinangyarihan. Sinubukan ng lalaki na kausapin ang mga taong sangkot, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi sila nagsasagawa ng mga audition para sa Lords of the Ring, kaya ginawa niya silang mga yelo. Nagkomento sina Charlotte at Gus Itso na kahanga-hanga ang lalaki, at tuwang-tuwa siyang tinawag ni Eroka, kaya nag-teleport siya sa kanila. Matapos batiin ang magkakapatid, tinanggap niya si Charlotte at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Harvey, ang ama ni Allen at Eroka, na ikinagulat niya. Kalaunan, sa kanilang tahanan, napagkamala ni Harvey si Charlotte na kasintahan ni Allen. At nang sinubukan siyang itama ni Allen, sinenyasan siya ni Eroka na huwag. Napagtanto na ganoon ang plano ng kanyang kapatid, sinenyasan niya si Charlotte na mag-play along rin. Pagkatapos ay nilapitan niya si Harvey at formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Allen. Tinanong ni Harvey kung sigurado ba siyang gusto niyang manatili sa piling ng kanyang anak na talunan, at tiniyak sa kanya ni Charlotte na sigurado siya. Umabot pa nga siya sa pagpuri kay Allen at sinabi pa rito na tinuturuan siya nito ng lahat ng uri ng kalokohan. Hangang-hanga si Harvey nang malaman niyang mahusay ang kanyang anak sa pag-aayos ng mga kumot, na ikinahiya lamang ni Allen. Hindi pinansin ang pag-aalsa ng kanyang anak, tinanggap ni Harvey si Charlotte sa kanyang tahanan at sinabing tutulong siya sa kanilang mga plano sa kasal, na ikinagulat nila. Nang mapagtanto na wala sa kanilang mga plano ang kasal, inakala ni Harvey na casual lang ang kanilang pag-iibigan at hiniling kay Allen na isaalang-alang ang pag-uwi. Tumanggi si Allen, sinabing gusto niya ang kanyang buhay sa kung ano ito at hindi niya ito babaguhin sa kahit ano. Doon isiniwalat ni Eroka na gusto ni Harvey na si Allen ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng akademya. Hindi nakakagulat na sinabi ni Allen na ayaw niya sa posisyon at habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung bakit, isang babae ang pumasok sa silid. Inakala ni Charlotte na siya ang isa pang kapatid ni Allen, ngunit nagulat siya nang ipakilala ni Lizelot ang kanyang sarili bilang kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Allen na gusto ni Harvey na siya ang pumalit sa kanyang posisyon upang masimulan niya ang pangalawang yugto ng honeymoon kasama ang kanyang ina. Hindi man lang ito tinangkang itanggi ni Harvey at sinabing nasa sabik na siyang maglagay ng mas maraming tinapay sa oven nito. Dahil sawa na siyang makinig sa mga nakakairitang kwento ng kanyang ama, tinanong siya ni Allen tungkol kay Nathalia. Sinabi ni Harvey na kasalukuyan itong naka-enroll sa akademya at halos 3 buwan na siyang naroon. Ayon sa kanilang narinig, may mga problema ang pamilya,
kaya pinaalis nila si Natalia, dahil sinasabing nag-aaral ito sa ibang bansa para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Nang tanungin ni Allen kung bakit hindi nila siya ipinaalam ng mas maaga, ipinaliwanag ni Harvey na si Natalia ay nag-enroll gamit ang pekeng pangalan. Gayunpaman, kahit na nalaman na nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi pa rin nila masabi kay Allen dahil sa tunggalian ng mga pangkat sa paaralan. Tinanong ni Allen kung ano ang kinalaman nito kay Natalia. Kaya, sinabi ni Harvey na mas mabuting makita mismo nila ang mga bagay-bagay. Inutusan niya si Eroka na ipakita ang isang mahiwagang kagamitan na kilala bilang salamin ng nostalgia, na nagpapahintulot sa isang tao na makita ang ibang lokasyon. Sa salamin, pinanood nila si Natalia, na nakaupong mag-isa sa tabi ng fountain, na napapaligiran ng ibang mga estudyante. Agad na nag-alala sina Charlotte at Allen na baka mabyuli sila, ngunit laking gulat nila nang sampelan ni Natalia ang isa sa mga estudyante. Pinagalitan niya ang iba dahil sa paghahalo ng kanyang order, kaya't takot silang humingi ng tawad sa kanya. Ipinaliwanag ni Harvey na si Natalia ang nangunguna sa mga pangkat ng akademya at kinatatakutan ng halos lahat ng mga estudyante. Ang plot twist na ito ay hindi ang inaasahan nila, at nag-alala si Charlotte na naligaw ng landas ang kanyang kapatid. Hiniling ni Harvey sa kanya na tumingin muli sa salamin, at nasulyapan ni Charlotte ang mabait na kapatid na kilala niya. Nang tumigil ang clip, sinabi ni Harvey kay Allen na gusto niyang disiplinahin niya ng kaunti si Natalia dahil sumobra na ang ilan sa mga kalokohan nito. Pumayag si Allen na gampanan ang papel ng disiplinaryo at sinabi kay Charlotte na tutulungan niya itong makilala si Natalia sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Hiniling niya kay Harvey na pekain ang isang identification card para kay Charlotte, at tiniyak ni Harvey na handa na ito pagdating ng umaga. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis kasama si Charlotte, ngunit iginiit ni Lizelot na manatili sila sa kanila at kinuha ang silid na inihanda niya. Nang makita nilang mayroon itong iisang kama, nagpanik sila, na nagpahinala kay Lizelot na nagsisinungaling sila tungkol sa kanilang relasyon. Mabilis na tiniyak ni Allen sa kanyang ina na sila ay tunay na magkasintahan, kaya umalis ang babae. Nang sila na lang dalawa, iminungkahi ni Charlotte na matulog na sila dahil magiging abala ang susunod na araw. Ilang sandali matapos silang matulog, humingi ng tawad si Allen kay Charlotte dahil sa pagsangkot niya sa kasinungalingan na nagtulak sa kanila na magsama sa isang kama. Sinabihan siya ni Charlotte na huwag mag-alala tungkol dito at itinuro na ito ang unang pagkakataon na nagsama sila sa isang kama simula noong hot spring trip. Pagkatapos ay tiningnan siya ng babae ng kakaiba, kaya sinubukan ni Allen na magpakasawi gamit ang isang spell, ngunit hindi ito gumana. Kalaunan, napagtanto niya na ang kama ay may mga mahiwagang katangiang nakakapagpahina, at alam niyang si Eroka ang may kagagawan nito. Habang nakahiga sila roon, kinausap siya ni Charlotte tungkol sa relasyon ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, layunin nila ang relasyon, at hindi maiwasan ni Allen na isipin kung ano ang magiging kalagayan nila ni Charlotte kung magsisimula silang mag-date. Ito ang nagudyok sa kanya na tanungin kung dapat ba niyang sundan ang yapak ng kanyang ama at umakto na parang talunan sa natitirang bahagi ng kanilang pamamalagi roon. Nataranta si Charlotte nang marinig ang sinabi niya, kaya humingi ng tawad si Allen at tiniyak sa kanya na hindi na nila kailangang umabot sa ganoong kalaking pagpapanggap. Pagkatapos ay hiniling ni Charlotte sa kanya na sabihin sa kanya ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya noong araw na iyon nang sumabad ang editor ni Dorothea, at kinabahan si Allen. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba siyang maging tapat sa kanya, habang iniisip ni Charlotte kung handa ba siyang marinig ang katotohanan. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang magkahiwalay na panloob na pag-uusap ng ilang sandali, at pagkatapos ng ilang flashback, nakapagdesisyon na sila. Gusto sanang magbukas ni Allen ng loob, ngunit natakot si Charlotte at humingi ng tawad sa pagbanggit nito. Pagkatapos ay nagayos siya at tumalikod sa kanya pagkatapos mag-goodnight. Dahil dito, naiwan si Eroka na nakikinig sa dingding sa pag-asang marinig ang pagungal ni Charlotte at nadismaya siya. Kinaumagahan, binago ni Allen ang hitsura ni Charlotte gamit ang mahika at pagkatapos ay umalis sila patungong akademya. Pagdating nila, dumiretso sila sa fountain upang hanapin si Natalia, at agad itong nagdepensa. Napansin ni Allen kung paano niya casual na pinagmasdan ang kanyang paligid at humanga sa kanyang pagiging alerto. Pagkatapos ay tinanong ni Natalia kung sino ito, at sinabi ni Allen sa kanya na ito ay isang pansamantalang substitute teacher.
Gayunpaman, nakilala ng ibang mga estudyante ang kanyang pangalan at natakot, dahil pamilyar sila sa mga kwento ng mga escapade ni Allen sa akademya. Hindi natitinag, tinanong ni Nat Haley kung sino si Charlotte, at ipinakilala siya ni Allen bilang kanyang assistant, si Charla. Pagkatapos ng pagpapakilala, tinanong ni Nat Haley kung anong kinalaman ni Allen sa kanya, at isiniwalat niya na inatasan siyang disiplinahin ang mga taong may problema tulad niya. Nang iabot niya ang kamay niya sa kanya, sinasabing maaari niya itong ituring na pribadong tutor, sinabi ni Nat Haley sa kanya na hindi niya ito kailangan. Matapos siyang umalis kasama ang kanyang barkada, napansin ni Allen na nanginginig sa tuwa si Charlotte dahil sa wakas ay nakausap na niya ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Tiniyak sa kanya ni Allen na magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makausap si Nat Haley, at sa lalong madaling panahon, magiging magkaibigan na ulit sila. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagpaiyak kay Charlotte, at hindi alam ni Allen ang gagawin dahil lahat ay tumingin sa kanya ng kakaiba na parang siya ang nagpaiyak sa kanya. Kalaunan, sumali sina Allen at Charlotte sa klase ni Nat Haley at humanga nang itawag niya ang atensyon ng guro sa pagkakamaling nagawa nito. Inamin ni Charlotte na hindi niya mismo maintindihan ang equation, kaya naman nagtanong si Nat Haley kung paano siya naging assistant ni Allen. Kin-over up siya ni Allen, sinabing bago lang sa pag-aaral ng mahika si Charlotte at iminungkahi na bigyan siya ni Nat Haley ng ilang leksyon para mas mabilis siyang makahabol. Tumutol si Nat Haley, sinabihan si Allen na huwag ipasa sa kanya ang trabaho nito, ngunit nahikayat siya ni Charlotte na ipaliwanag ang mga bagay-bagay habang tumatagal ang aralin. Pagkatapos ng klase, nagpasalamat si Charlotte kay Nat Haley, na may pagkausyosong nagtanong kung bakit niya gustong mag-aral ng mahika. Sinabi ni Charlotte na para lumakas siya at protektahan ang mga nakapaligid sa kanya, dahil siya ang palaging pinoprotektahan nila. Ipinangako niya kay Nat Haley na gagawin niya ang kanyang makakaya para makabisado ang spell na itinuro niya sa kanya, at sinabihan siya ni Nat Haley na huwag ipilit ang sarili dahil mahirap ang spell. Sunod na sandali, dumating sina Lou at Gus Itso dala ang tanghalian ni na Charlotte at Allen, at lahat ay namangha habang nakikipag-ugnayan sa kanila si Charlotte. Kinailangan pang tanungin ni Nat Haley si Charlotte kung sino talaga siya dahil walang normal na tao ang maaaring maging palakaibigan sa mga mahiwagang nilalang. Kaya, habang kumakain sila ng tanghalian, isiniwalat ni Charlotte na isa siyang beast tamer, nakahanga-hanga para kay Nat Haley. Nang magsimula siyang kumain, sinabihan siya ni Charlotte na kailangan niyang kumain ng mga gulay at umalis para bumili. Habang wala siya, nagtaka si Nat Haley kung bakit mahalaga kay Charlotte ang kinakain niya, at sinabi ni Allen na dahil may kapatid si Charlotte na kasing edad niya. Matapos tanggapin ang paliwanag ni Allen, tinanong ni Nat Haley si Allen kung pinapante siya ng pamilya nito, at sinabi niyang hindi, na nagpagal ng loob niya. Inamin niya na ayaw niya sa pamilya nito dahil makasarili sila, mayayamang tao at sinabi niyang nag-aaral siya ng mahika para maging independent siya. Sinabi ni Allen sa kanya na naiintindihan niya ang maraming pinagdaanan nito, lalo na sa nangyari sa kanyang kapatid. Agad na nagbago ang ugali ni Nat Haley, at sinabihan niya ito na huwag nang banggitin pa ang usapan. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis, ngunit isang lalaki na nagngangalang Chris, na tila tinawag siyang karibal, ang humarang sa kanyang daan. Pagkatapos ng isang berbal na pagtatalo, lumayo si Nat Haley kasama ang kanyang barkada, ngunit nabangga ni Nat Haley ang dalawa sa mga lalaki, dahilan para mahulog ang train na dala niya. Nang magsimula silang magsalita ng walang galang sa kanya, sinugod sila ni Nat Haley at sinipa sila sa sahig. Pagkatapos ay sinimulan niyang sermonan si Chris tungkol sa pagtuturo sa kanyang mga tao ng wastong asal, ngunit humarap si Allen upang pakalmeyan siya. Lalong nagalit si Nat Haley at inakusahan siya na hindi nagmamalasakit kay Charlotte. Gayunpaman, sinabihan siya ni Allen na huwag niyang ipagkamali ang kanyang intervention bilang kapayapaan, at sa susunod na sandali, sinimulan niya ang pagpapalawak ng kanyang domain. Dahil hindi pamilyar sa sining, natakot ang grupo ni Chris at sinubukang atakihin siya. Kaya tinuruan siya ng maayos ni Allen. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang huling pag-atake, inalis ito ni Charlotte gamit ang mahika ng kidlat. Pagkatapos nito ay pinagalitan niya siya at si Nat Haley dahil sa pagdudulot ng gulo. Pinaluhod din niya ang dalawa sa harap niya matagal na pagkatapos ng insidente. At nang matapos niya silang sermonan kung bakit mali ang makipag-away, nakipaglaro siya kina Lou at Gus Itso.
Habang pinapanood siya ni Allen at Natalia, hindi maiwasan ni Allen na maging proud sa kung gaano niya kahusay na hinarap ang sitwasyon. Humarap siya kay Natalia at sinabi sa kanya na alam niyang nagpapanggap lamang siyang masamang tao. Hindi ito itinanggi ni Natalia at sinabing ang mga taong tulad ni Chris ang nagtulak sa kanya na mag-isip ng pagpaslang ng higit sa ilang beses sa isang araw. Pagkatapos ay tinanong niya kung hihilingin ba nito na makipagkasundo sa kanya, at ikinagulat niya si Allen nang tumanggi siya. Sinabi nito sa kanya na dapat niyang sakupin ang akademya at maging pinuno nito, na ikinagulat niya at natahimik siya. Pagkalipas ng ilang araw, tumakbo si Eroka papasok sa silid-aralan kung saan naroon sina Allen, Charlotte, at Natalia. Matapos magpalitan ng mga kaaya-ayang salita at ipakilala ang sarili kay Natalia, tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Natalia na binibigyan siya ni Allen ng crash course sa pagkuha sa akademya, at nagulat si Eroka. Gayunpaman, labis na ipinagmamalaki ni Allen ang kanyang sarili kaya't nagsimula siyang magyabang tungkol sa mga itinuro na niya kay Natalia at sinabing ang tanging natitira ay talunin si Chris sa isang tunggalian. Sumumpa ang nasa sabik na si Natalia na siya ang magtatagumpay. Kaya inalok ni Allen na turuan siya ng isang lihim na pamamaraan, at sinabi niya na handa na siyang matuto. Habang tumatawa ng baliw ang dalawa, ipinaalala ni Eroka kay Allen na dapat ay ginagabayan niya si Natalia pabalik sa tamang landas. Kasabay nito, abala si Charlotte sa pagkagulat na ang kanyang kapatid ay naging anak ng dyablo. Nang gabing iyon, matapos makamit ni Natalia ang walang kapintasang tagumpay laban kay Chris, galit na umalis ang binata kasama ang kanyang barkada. Pinuri ni Allen si Natalia, at pagkatapos niyang magpasalamat dito, itinuro niya ang isang saradong piitan, at tinatanong kung bakit hindi sila pinapayagang pumasok doon. Ipinaliwanag ni Eroka na ito ay dahil ang pinuno ng piitan ay nasa kanyang panahon ng pangingitlog. Sa sandaling iyon, tumakbo ang mga kasamahan ni Natalia at buong pagmamalaking ikinwento kung paano nila inilagay ang ilang estudyanteng tumawid sa kanila sa kanilang lugar. Pinuri sila ni Natalia para sa isang mahusay na trabaho at nagsimula silang umiyak ng luha sa kagalakan. Iniuugnay ang kanilang tagumpay sa pagsasanay ni Gus Itso, nasa sabik si Natalia na makita si Gus Itso na nakatayo roon kasama si Lou. Kaya pinasalamatan niya ito sa pagsasanay sa kanyang mga tauhan habang nagsasanay siya kasama si Allen. Sinabihan siya ni Gus Itso na huwag siyang pasalamatan at pagkatapos ay inutusan ang mga lalaki na tumakbo paikot sa isla pagkatapos niyang lategoan sila ng letigo. Matapos tumakbo ang mga lalaki, sumunod din sila ni Lou. Kaya tinanong ni Allen si Natalia kung bakit hindi niya ito tinawag na propesor gaya ng pagtawag niya kay Gus Itso. Sinabi ni Natalia na ito ay dahil siya ang dakilang Demon King at pagkatapos ay sinabihan siyang huwag masyadong maging mayabang. Sa sandaling iyon, kumulo ang kanyang tiyan, kaya dinala siya ni Charlotte sa cafeteria para bumili ng pagkain. Hindi nagustuhan ni Natalia na binigyan siya nito ng salad, ngunit hinikayat siya ni Charlotte na kainin ito, sinabing mabuti ito para sa kanyang kalusugan. Sa isa pang mesa, nagsalita si Eroka tungkol sa magkapatid at tinanong kung sinubukan ni Allen na kausapin si Natalia tungkol kay Charlotte. Sinabi sa kanya ni Allen na ayaw pag-usapan ng babae ang tungkol sa kanyang kapatid, ngunit sinabi niyang hindi siya titigil sa pagsisikap na magbukas ito ng kanyang sarili. Pagbalik sa mesa ni Natalia at Charlotte, kinakabahang sinabi ng una kay Charlotte na gusto niya itong turuan ng isang bagong spell. Natuwa si Charlotte na marinig ito, ngunit ipinaalala sa kanya na mayroon pa siyang pagsasanay kay Allen. Tinitiyak sa kanya ni Natalia na hindi ito isang bagay na hindi niya kayang harapin, at pumayag si Charlotte. Sinabi ni Natalia na magsisimula sila kinabukasan at nang sandaling iyon, dumating ang mga allopiers ni Natalia na pawisan at hinihingal pa rin mula sa kanilang pagtakbo sa paligid ng isla, at tinanong nila si Natalia kung maaari niya silang isama sa pagsasanay. Bago pa siya makasagot, dumating si Gus Itso at sinabing hindi pa sila handang umabant sa masterclass, pagkatapos ay hinampas ang sahig at sinabihan silang magpatuloy sa pagtakbo. Nang gabing iyon, binuhat ni Allen ang natutulog na si Natalia papunta sa kanyang silid, at sumama ang buong barkada. Pagpasok nila, nagulat sila nang makakita ng mga libro at papel sa lahat ng dako, na nangangahulugang dedikado siya sa kanyang pag-aaral.
Matapos siyang ihiga sa kanyang kama, napansin ni Allen ang isang selyadong kahon sa tabi ng kanyang unan, at sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga allopiers na hindi kailanman pinayagan ni Nathalia na hawakan ng sino man ang bag. Dahil sa kuryusidad, sinuri ito ni Allen gamit ang mahika at natuklasan na bukod sa mahiwagang selyado, ito ay nakalock din ng biometric alay at nakatakdang mag-trigger ng isang bitag kung mapipilitin itong buksan. Nang sandaling iyon, nagpakita si Chris. Kaya, tinanong ni Allen kung naroon siya para mag-iwan ng challenge letter para kay Nathalia, na siyang dahilan kung bakit siya tumakbo palayo dahil sa kahihiyan. Matagal matapos umalis ang mga tauhan ni Nathalia, sina Allen, Charlotte, Lou, at Gus Itso ay nakaupo at pinapanood si Nathalia na natutulog, at sinabi sa kanila ni Charlotte na simula nang magkita silang muli ng kanyang kapatid, hindi pa kailanman nagsalita ang babae tungkol sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay dahil kinamumuhian siya ni Nathalia at mas makabubuti kung kakalimutan na niya ito. Sinabihan siya ni Allen at ng iba pa na huwag magpadalos-dalos sa mga konklusyon bago malaman ang mga dahilan ni Nathalia, at inalo nila siya, na sinasabing sigurado silang mahal pa rin siya ni Nathalia. Nangako rin si Allen na hindi susuko hanggang sa bumalik ang relasyon niya kay Nathalia sa dati nitong kalagayan. Kinabukasan, palihim na lumabas si Charlotte sa silid na kanilang pinagsaluhan ni Allen at pinuntahan si Nathalia para sa pagsasanay ng spell. Madaling natuto si Charlotte sa mga spell na itinuro sa kanya ni Nathalia, at pagkatapos, nagpasalamat siya rito. Tinanggap ni Nathalia ang kanyang pasasalamat at pagkatapos ay inimbitahan si Charlotte sa kanyang silid, sinabing mayroon siyang ipapakita sa kanya. Gayunpaman, pagdating nila, natuklasan ni Nathalia na nawawala ang kanyang bag. Habang hinahalungkat niya ang silid, nakakita siya ng isang sulat mula kay Chris na hinahamon siya sa isang duel gamit ang bag bilang premyo. Hiniling ni Nathalia kay Charlotte na huwag sabihin kay Allen ang tungkol sa hamon at nagmadaling umalis bago pa siya mapigilan ni Charlotte. Kalaunan, hinanap ng mga allopiers ni Nathalia si Allen at sinabi sa kanya na wala si Nathalia. Habang sinusubukan nilang alamin kung saan siya maaaring pumunta, isa sa mga allopiers ni Chris ang tumakbo at sinabi sa kanila na tinawag ni Chris si Nathalia sa ipinagbabawal na piitan para sa isang duel. Agad na naalala ni Allen ang sinabi ni Eroka tungkol sa boss ng piitan at napagtanto na sila ay nasa malubhang problema. Samantala, sa loob ng piitan, kinutya ni Chris si Nathalia gamit ang kanyang bag at pagkatapos ay itinapon ito sa isang butas. Sinabi niya kay Nathalia na kung sino ang unang makakuha ng bag ang siyang mananalo at saka sumugod sa unahan niya. Pagbalik sa hardin, sinabi ng kanyang tauhan kay Allen na kinasusuklaman ni Chris si Nathalia dahil pagkatapos nitong lumipat sa akademya, siya ang pumalit sa kanyang pwesto bilang nangungunang estudyante. Mula noon, sinusubukan na niyang talunin siya, ngunit palagi siyang nabibigo. Noong gabi bago iyon, narinig niya silang nag-uusap tungkol sa bag at nagpas siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan. Inutusan ni Allen ang lahat na manatili habang papunta siya sa piitan, ngunit hiniling niya kay Gus Itso na magpadala ng mensahe sa kanyang ama kung sakaling magkaroon ng problema. Pagbalik sa piitan, mahigpit na hinawakan ni Nathalia ang kanyang bag matapos itong unang matagpuan, ngunit hindi sila nakaalis dahil may dumating na kay Mira. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang labanan ito, ngunit mas malakas ito. At nang akmang tatapakan na nito si Nathalia, dumating si Charlotte at binigyan ito ng isang spell. Matapos itong tumakbo palayo, ang dalawang babae ay tumungo sa tabi ni Chris, naghihintay na magkamalay ito. Pagkatapos ay sinimulang pag-alitan ni Nathalia si Charlotte dahil sa pagsapanganib ng kanyang buhay para sa kanila. Sinabi ni Charlotte na ito ay dahil hindi niya matiis ang isipin na masasaktan si Nathalia, kaya tinanong ni Nathalia kung bakit niya ito inaalala. Naisip ni Charlotte na ibunyag ang katotohanan sa kanya, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin sa huling minuto. Samantala, kararating lang ni Allen sa piitan, ngunit habang tumatakbo siya papasok, patuloy siyang nagdarasal na sana ay hindi magising ang pinuno ng piitan. Kung saan naroon sina Charlotte, Nathalia, at ang walang malay na si Chris, niyakap ni Nathalia ang kanyang bag at ibinunyag kay Charlotte na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi sa kanya ni Charlotte na nabasa niya sa dyaryo na ang kapatid ni Nathalia ay nakagawa ng isang krimen, ngunit galit na pinutol siya ni Nathalia. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan na ginawa ng prinsipe at sa halip na tulungan siya,
tinakwil siya ng kanilang pamilya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagtulong kay Charlotte at habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, ikinuwento niya ang kanilang nakaraan ng magkasama. Sinabi niya na lagi siyang minamahal ni Charlotte mula pa noong siya ay ipinanganak. Ngunit dahil napakabata pa niya, hindi niya ito maprotektahan mula sa kanilang pamilya. Nang mangyari ang bagay na iyon sa prinsipe, itinapon ang mga gamit ni Charlotte, ngunit nagawa niyang makuha ang bag at itinago niya ito mula noon. Nagulat si Charlotte nang marinig ito at lalo na nang sabihin ni Natalia na maglalagay siya ng location spell sa bag para matuntan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sa tuwing i-activate niya ito, palaging may nakakasagabal, at pinaghihinalaan niya na kagagawan ito ng taong bumibihag sa kanyang kapatid. Sumumpa si Natalia na kung sakaling matagpuan niya ang tao, ito ay nasa lugar, at nag-alala si Charlotte para sa kaligtasan ni Allen dahil alam niyang ito ang pumipigil sa spell. Pagkatapos ay tiniyak niya kay Natalia na makikita niya muli ang kanyang kapatid, at pinasalamatan siya ni Natalia para sa kanyang magagandang salita. Sinabi niya kay Charlotte na kahit ngayon lang sila nagkakilala, pakiramdam niya ay kilala na niya ito sa buong buhay niya. Sinubukan ni Charlotte na ipaliwanag kung bakit, ngunit biglang umiyak si Chris, na pumutol sa kanyang pagsasalita. Lumabas na narinig niya ang kwento ni Natalia at naaawa siya rito. Kaya, humingi siya ng tawad sa kung paano niya ito tinatreto. Pagkasabi ni Natalia na bumangon siya at panasan ang kanyang sipon, nagsimulang yumanig ang lugar at nagpakita ang dungeon boss. Isa itong salamander na bumubuga ng apoy, at dumating ito na handang magluto sa kanila. Agad na pumihil si Charlotte sa halimaw at sa mga batang estudyante, sinabihan silang tumakbo habang inaalis niya ang atensyon nito. Ayaw umalis ni Natalia at kahit na sinubukan siyang hilahin ni Chris palayo, nanindigan siya. Kaya mariing sinabihan siya ni Charlotte na umalis, walang puwang para sa pagtatalo. Doon din, inatake ng salamander si Charlotte gamit ang hininga nitong apoy, ngunit sinagot ito ni Charlotte gamit ang sarili niyang spell. Pagkatapos nito, sinubukan niyang akitin ang nilalang palayo, ngunit nabigla siya sa susunod nitong pag-atake at nawala ng malay. Ang pagsabog ay nagpakita rin ng kanyang tunay na anyo. At nang makita ni Natalia na ito ang kanyang kapatid, dumobol ang kanyang pag-aalala. Mabuti na lang at dumating si Allen sa tamang oras upang protektahan si Charlotte mula sa isa pang pagsabog bago galit na ginamit ang kanyang kapangyarihan. Nanginag ang buong isla dahil dito, at maging ang salamander ay umatras. Ngunit sa pagkagulat ni Natalia at Chris, nagsimula itong makipaglaro kay Allen. Doon din, dumating si Lizelot at sinabi sa mga nakababata na hindi pinapayagan ang mga estudyante sa piitan. Hindi nila pinansin ang sinasabi niya at itinuro ang salamander, sinasabing kakaiba ang kinikilos nito. Casual na isiniwalat ni Lizelot na pinalaki ni Allen ang salamander, at ngayong nakilala na siya nito, natuwa itong makita siya. Kalaunan, habang nakatayo sila sa labas ng piitan, humingi ng tawad si Chris kay Harvey dahil sa pagsira sa ruler at sinabing handa siyang tumanggap ng anumang parusa. Habang ginagawa niya iyon, nilapitan ni Natalia si Allen at ginaising niya si Charlotte, na nagbigay daan sa magkapatid na magsama-sama muli sa wakas. Humingi ng tawad si Charlotte sa panlilinlang sa kanya, ngunit hindi alintana ni Natalia at sinabing umaasa siyang darating ang araw na babasahin muli ni Charlotte ang kanyang paboritong libro. Sinabi sa kanya ni Charlotte na nawala ang libro, ngunit hinugot ito ni Natalia mula sa bag, at mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Pagkatapos ng umiiyak na muling pagsasama, pumunta silang lahat sa hardin at pinasalamatan ni Natalia si Allen sa pagliligtas sa kanyang kapatid. Nagsimulang magsabi si Charlotte ng mga papuri kay Allen ngunit tumigil bago pa niya matukoy kung ano ang relasyon niya dito. Nang sinubukan ni Natalia na sabihin niya ito, lumapit sa kanila sina Lou at Gus Itzo at sinabi kay Natalia na sina Allen at Charlotte ay nagde-date. Agad itong itinanggi ni Charlotte, ngunit wala sa mood si Natalia na makinig. Gumamit siya ng spell at sinimulang habulin si Allen, sinabing ipiprito niya ang rocket launcher nito dahil sa pagsasamantala sa kanyang kapatid. Habang sinusubukang pigilan siya ni Charlotte, pinanood sila ng pamilya ni Allen at nagpahayag ng pagkadismaya ang mga magulang nito na ang relasyon ay isang kasinungalingan. Humingi ng paumanhin si Eruka sa pagsisimula ng kasinungalingan, ngunit tiniyak sa kanila na ang pag-ibig sa pagitan ni Allen at Charlotte ay totoo.
Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi na sina Charlotte at Allen, at habang nakaupo silang umiinom ng tsaa, pareho silang nag-isip kung ito na ba ang magandang panahon para pag-usapan ang kanilang mga nararamdaman. Nang magpasya silang ipagpaliban muli ito, dumating si Mietja na may dalang isang pakete para sa kanila. Pagkaalis niya, tiningnan ni Charlotte ang kahon at tinawag ang atensyon ni Allen, sinabing wala itong address ng nagpadala. Dahil sa kuryosidad, binuksan nila ito at nakita ang isang piraso ng papel na may nakaguhit na mahiwagang bilog. Inactivate ito ni Allen nang hindi nag-iisip, at sa susunod na sandali, isang summonang portal ang bumukas sa itaas ng kanilang ulo. Laking gulat nila, si Nat Halia ang lumabas mula rito, at ginamit niya si Allen bilang landing strip. Sakto naman, dumating sina Mietja at Eroka at isiniwalat na plinano nila ang sorpresa matapos sabihin ni Nat Halia na gusto niyang bisitahin si Charlotte. Nang hindi makita ni Nat Halia si Allen, tinanong niya ito kung nasaan, at sumagot ito na siya ang kanyang footmat ngayon. Sinubukan siyang atakihin muli ni Nat Halia, ngunit pinigilan siya ni Charlotte. Habang sinusubukan ni Charlotte na hikayatin si Nat Halia na huwag nang magsalita, biglang pumasok si Dorothea. Nagulat sina Mietja at Eroka nang makita siya, at tinanong ni Nat Halia si Charlotte kung paano niya nakilala ang manunulat. Isiniwalat ni Charlotte na minsan siyang nakatira sa bahay na iyon. Pumunta si Dorothea para bigyan sila ng kopya ng kanyang bagong libro at sinabing gumagawa siya ng sequel, umaasang matutulungan nila siya dito. Sinabi rin niya na wala siyang nakuhang bagong ideya at kailangan niya ng lugar na mapagtataguan mula sa kanyang editor pansamantala. Ayaw ni Allen na manatili siya, ngunit dahil sa pagkakasala ni Mietja at Eroka, pumayag siya. Nahikayat din nila siyang pumayag na mag-sleepover kahit gusto niyang umalis silang lahat sa kanyang bahay. Pagkatapos ng hapunan, natulog na silang lahat, at nanaginip si Charlotte na nasa madilim na silong na siya ng kanyang pamilya. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, biglang sumulpat si Allen at isinama siya. Sa sandaling iyon, nagising siya at nagpas siyang hanapin si Allen. Nang matagpuan niya ito, niyaya siya nito na gawin ang pinakamakulit na bagay na magagawa ng isang tao sa gabi. Ang aktibidad na ito ay ang pag-inom ng mainit na tsokolate at pagtingin sa mga bituin. At nakakagulat, si Charlotte ay may malawak na kaalaman tungkol sa mga bituin. Habang itinuro niya ang isang bituin, aksidenteng naghawakan sila ni Allen ng mga kamay, na humantong sa isang hindi direktang sesyon ng pag-amin. Nang yumuko sila para mag-kiss, biglang hiniling ni Allen na ipakita ng lahat ang kanilang sarili dahil nararamdaman niya silang nagkukubli sa dilim. Ginawa ng lahat ang sinabi sa kanila, ngunit nagreklamo si Nat Halia na sinubukan ni Allen na sirain ang kanyang inosenteng kapatid at sinimulan niya itong atakihin. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya ang iba, kaya nagpa siya si Allen na sumalakay at sinabihan silang lapitan siya kung maglalakas loob sila.